Halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Maihalong pagkalito, pagkakonsensya at isang lihim na pananabik. Gusto ko talagang makita ang magiging ekspresyon ng mukha ni Liu Ruyan. Isang taong napakayabang. Kung malalaman niya na ang taong ito na sa kanyang paningin ay walang mukha, ay nakapagpakasal sa White Moonlight na matagal ang hinahangad ni Git, ngunit hindi makuha. Gaano kaya kaganda ang magiging reaksyon ng mukha niya? Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, nakita ko agad si Git na nakaupo ng maluwag sa opisina ng presidente. Kung ikukumpara sa 10 taon na nakalipas, mas mature at gwapo ang mukha ni Git. Ang kanyang mukhang anghel ay kapansin-pansin sa karamihan, at perpektong tumutugma sa panlasa ni Liu Ruyan. Ang kamay ng lalaki ay malambing na nakalagay sa bewang ni Liu Ruyan. Hindi mapakaling gumagalaw. Ang babae ay mahinhin ngumingiti, ang mukha ay puno ng tamis. Ang dalawa ay nagpapakita ng kanilang pagmamahala ng walang pakialam sa paligid, na para bang wala ako doon. Sa katunayan, sa isang sulok na hindi nakikita ni Liu Ruyan, sinulyapan ako ni Git ng may paghamon, na parang nagpapakitang gilas. Sa pamamagitan ng salamin, nakita ko ang aking sariling walang ekspresyong mukha. Kung dati, hindi ko maiiwasang masaktan. Ngunit ngayon, tanging kaluwagan na lang ang nararamdaman ko. Kaluwagan na tuluyan na akong sumuko. Kaya kahit nakita ko mismo ang pagmamahala nila ni Git, manhid na lang ang natitira sa aking puso. Ngunit unti-unting humupa ang mabilis na paghinga. Si Liu Ruyan, na namumula ang mukha, ay nagtaas ng tingin. At sinenyasan ako. Kagagaling lang ni Kuya Z mula sa ibang bansa. Maghahanda ako ng salo-salo para sa kanya sa Liu Manor. Ikaw ang bahala dyan. Nitong nakaraang mga araw, ang Liu Group ay may malaking proyekto na nasa kritikal na yugto. Lahat ng empleyado sa kumpanya ay abalang-abala. Wala akong oras para mag-isip. Ngayon, hindi kayang mawala ng tao ang kumpanya. Ang tungkol kay Gigit ni. Boom! Hindi pa natatapos ang aking salita ay bastos na siyang pinutol. Diretsong ibinato ni Liu Ruyan ang tasa ng tsaa sa akin. Tumalsik ito at nabasag sa sahig. Labis ang kanyang pagkairita. Puno ang kanyang mga mata ng paghamak at galit. Sino ka ba? Isang maliit na assistant ng presidente. Akala mo ba talagang hindi ka kayang mawala sa kumpanya? Ikinrus ni Git ang kanyang mga braso at itinaas ang kanyang kilay. Ang mukha ay parang nanonood ng isang palabas. Ngunit ang kanyang tono ay kunwari maluwag sa loob. Hayaan mo na, Ruyan. Kung hindi komportable si Ji Chunhan, okay lang. Ayoko rin namang pilitin siya. Pagkatapos ng lahat, sinaktan ko siya noon. Normal lang na may sama ng loob siya sa akin. Naramdaman ko ang matinding hapdi sa dulo ng aking daliri. Kusa akong napakunot ng noo. Wala akong sinabi. Ngunit si Git ay umasta na parang inapi ko siya. Ano bang nangyayari? Agad na lumitaw ang pagmamahal sa mukha ni Liu Ruyan. Tumaas ng ilang beses ang kanyang boses. At itinuro ang aking ilong, sinisigawan ako. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso ng tatay ko. Nakumupop sa iyo. Ngayon ay hindi mo alam kung saan ka nang lilimos. Ngayon na wala na si tatay. Hindi mo na ako susundin, hindi ba? Walang mas mahalaga sa akin kaysa kay Kuya Z. Kung magsasalita ka pa ng isang salita, dalhin mo ang tatay mong pilay. At magbalot na kayo at umalis. Hindi kami nag-aalaga ng mga palamunin sa pamilya Liu. Agad akong napatingin sa kanya. Hindi makapaniwala, ang puso ko'y labis na nanlamig. Lagi kong akala na ang 10 taon ng pagsasama ay makakakuha ng kaunting katapatan. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na paulit-ulit lang akong sasaksakin ni Liu Ruyan sa pinakamasakit kong bahagi. Dahil lang ang aking ama ay naging baldado dahil sa pagliligtas kay Liu. Ngunit ginamit niya ito upang libakin ako. Sa loob ng magulong opisina, umalingaw-ngaw ang galit na boses ni Liu Ruyan. Nang makita ang aking nagangalit na mga mata, may bahagyang kaba na lumitaw sa mukha ni Liu Ruyan. Hindi maipaliwanag ang kaba sa kanyang puso. Alam niyang masyado siyang malupit sa kanyang mga salita. Ngunit dahil nandoon pa rin si Git at nakatingin sa kanya, hindi pa rin niya kayang ibaba ang sarili para mag-sorry.
Napakapit ako sa aking mga panga. Sa sandaling ito, sa aking isipan. Naalala ko ang huling bili ni Iliu bago siya mamatay. Ang dating higante sa mundo ng negosyo. Nakahiga sa kama, butot balat na lang. Ang tanging hindi niya maiwanan ay ang kanyang nag-iisang anak na babae. Ji Chunhan, ipangako mo sa akin. Sa loob ng susunod na 10 taon, ano man ang mangyari. Kailangan mong protektahan si Ruyan ng mabuti. Opo, ipinapangako ko po. Ginamit ni Iliu ang 10 taong pangako. Upang ihanda ang isang magandang daan para sa kanyang anak. Upang siya ay lumaki hanggang maging ganap na handa. Ang kapalit ay sakripisyo. Ang galit sa aking puso ay muling napigilan. Ipinikit ko ang aking mga mata. At piniga mula sa aking mga labi, sige po, agad kong aasikasuhin. Matapos ang isang abalang araw ng trabaho. Si Ji Chunhan ay humiga sa kama, pagod na pagod. Hindi inaasahang nakatanggap siya ng video call mula kay Sutingwan. Masaya at nagniningning ang ngiti ng babae. At ipinapakita niya nang may pananabik ang suot niyang wedding dress. Mahal, maganda ba ito? Doon ko lang napagtanto. Na nakalimutan ko ang usapan namin ni Sutingwan na samahan siya sa pagsubok ng wedding dress. Nang makita ang walang bahid galit ng ngiti sa mukha ng dalaga. Halos lamunin ng konsensya ang buong katawan ko. Patawad, hindi talaga ako makakapunta ngayon. Umiling si Sutingwan. At buong pag-unawang sinabi, okay lang po, kaya ko naman po mag-isa. Kahit ganoon, nakita ko pa rin ang bahagyang pagkadismaya sa kanyang mga mata. Agad akong kinabahan. Isang hindi maipaliwanag na kirot. Ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Masakit na halos hindi ko na alam ang gagawin. Bukod kay Liu Ruyan. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng ganito para sa ibang babae. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Maingat akong nagsalita, may oras ka ba bukas ng gabi? Sasama ako sa iyo para pumili ulit ng wedding dress. Agad na napatingin si Sutingwan. Nagningning ang kanyang mga mata. At lumitaw ang isang malambot na ngiti sa kanyang mga labi. Opo. Pagkababa ng tawag. Ang pinto ng kwarto ay basta-basta na sinipa. Si Liu Ruyan ay pumasok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa akin. Ang tono niya ay may pagdududa, sino ang sasamahan mong pumili ng wedding dress? Tumayo ako. Sa kanyang bastos na ugali. Sanay na ako. Walang ekspresyon kong sinagot ang aking asawa. Agad na dumilim ang mukha ni Liu Ruyan. Determinado siyang niloloko ko siya. Ang mahigit 10 taon nilang pagsasama ay nagpaliwanag sa kanya kung gaano kasentimental ang lalaking ito. Hindi niya matanggap at ayaw niyang maniwala na handa akong iwan siya. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang lalaki sa harapan niya. At bumuntong hininga ng may panunuya, sumama ka sa akin ng napakatagal. Ni minsan ay hindi ko nakita na may ibang babae sa tabi mo. Bukod pa rito, sino ang magiging ganoon kabaliw? Para magpakasal sa anak ng isang trooper. Nang makita akong hindi sumasagot, mas lalong naging kumbinsido si Liu Ruyan sa kanyang hinala. Halos umapaw ang panunuya sa tono ni Liu Ruyan. Nakataas ang kanyang posisyon, sinabi niya, okay lang na magdrama ka at lokohin ako. Pero kung bukas ay maglakas loob kang magpakalat ng kasinungalingan sa harap ni Kuya Z. Mag-ingat ka sa iyong trabaho. Kung dati, kapag nakita siyang ganoon magtanggol kay Gitn, baka hindi ko matanggap. Ngunit matagal na akong ayaw makipag-ugnayan pa sa kanya. Paano ko pa siya aawayin sa ibang lalaki? Ngunit hindi ko inaasahan. Nasa kanyang puso. Ganoon ako kamasama at walang hiya. Wala na akong lakas upang makipagtalo. Tahimik ako sandali. At kalmadong nagsalita. Ilang araw ang lumipas, naganap ang salo-salo sa Liu Manor. Halos lahat ng importanteng personalidad sa industriya ay dumalo. Magkasama lumaki si Liu Ruyan at Gitn. Ang dalawa ay magkapantay sa katayuan. At itinuturing ng lahat na magandang magkapares. Noon, nang umalis si Gitn para mag-aral sa ibang bansa. Marami ang nanghinayang. Kaya nang lumitaw ako na may mukhang 50% na kahawig ni Gitn. Nilait ako ng lahat na ikapalit lang daw ako ni Gitn. Ngayon na bumalik na ang tunay na may-ari. Muling nagulantang ang mga tsismisero.
Walang hiya talaga. Nandyan na ang tunay na may-ari. Hindi pa rin umalis ang peke. Walang utang na loob na traidor. Kung hindi dahil sa kabutihan ng puso ni Ginang Liu, ang anak ng isang trooper tulad mo, ay walang karapatang lumabas sa harap namin. Balita ko, naglakas loob pa siyang makipag-agawan kay Higitin. Napakadiri. Ang mga salitang ito ay kasing talim pa rin ang dati. At matagal ko nang nasasanay marinig ang mga ito. Ang mga kaibigan ni Liu Ruyan ay hindi kailanman tiningnan ako ng tama. Sinisiraan ako na umaasa lang daw ako sa aking mukha para magkaroon ng posisyon sa Liu Group. Ngunit hindi nila alam na 10 taon na ang nakalipas nang malapit nang malugi ang Liu Group. Ang lalaking ito na tinatawag nilang walang kwenta ang nagdala ng napakalaking presyon at buong tapang na inalis ang mga korap sa loob ng Liu Group. Binago ang estratehiya sa marketing. At unti-unting ibinalik ang Liu Group na noon ay nasa gitna ng unos. Sa tuktok nito, masasabing kung wala ako. Wala ang Liu Group ngayon. Ngunit nakakatawa na walang sinuman ang nakaalala sa aking pagpupunyagi. Sa kanilang mga mata, ako ay palaging anak lang ng isang trooper. Isang dukhang mas mababa pa ang buhay kaysa sa damo. Sa sandaling iyon, tumawag si Sutingwan. Ang kanyang boses ay malambing pa rin gaya ng dati. Kailan po kayo matatapos? Susunduin ko na po kayo. Mga kalahating oras pa. Sige po. Ang masayang boses ng dalaga ay nagpabalik sa aking ngiti. Sa likuran ko, narinig ko ang hiyawan. Naglakad ng dahan-dahan ang dalawa patungo sa amin na parang mga bituin na pumapalibot sa buwan. Si Liu Ruyan na nakasuot ng puting mahabang damit ay may maayos na makeup. Napaganda na nakamamangha. Ang kanyang magandang fox eyes ay nakatitig kay Git nang hindi kumukurap. Na para bang sa malawak na mundo, siya lang ang nakikita niya. Ang napakagandang at matamis na tagpong ito ay nagpahinga sa hininga ng lahat ng naroroon. Sumunod na sandali, biglang may narinig na tahol ng aso. Kasabay ng sigaw ng katulong. Isang bilog na corgi. Ang mabilis na dumaan sa siksikan ng tao. Tumakbo ng mabilis at tumalon sa aking mga braso. Habang tumatakbo, nagdulot ito ng mga sigaw. Ang plato sa kamay ng waiter ay aksidenteng nadulas. At ang alak ay tumapon sa mukha ni Gitten, na nagpagulo sa kanyang maayos na buhok. Mukha siyang basang sisiw. Ji Chunhan, sinadya mo ba ito? Umakin ang mukha ni Gitten. Galit na galit hanggang sa napilipit ang kanyang mukha. Kahit ayaw mo sa pagbalik ko sa bansa, hindi mo na kailangan planuhin ang eksenang ito para ipahiya ako, di ba? Gaano ka ba kamapanlin lang? Hindi ko agad naintindihan. Kusang ko lang hinigpitan ang yakap sa nanginginig na corgi. Ang asong ito ay isang stray dog na inampon namin ni Liu Ruyan. Sa malamig na matandang bahay na walang bahid ng pagmamahal ng tao. Ito ang halos nag-iisang aliw ko. Sa simula, payat na payat ang tuta. At hindi gaano kabait sa tao. Ngunit kalaunan, inalagaan namin ito hanggang sa lumaki at maging mataba. At naging napakabait nito. Ang kanyang matabang puwet ay lalong minamahal ni Liu Ruyan. Noong panahon na pinakamaganda ang aming relasyon. Nagbiro pa si Liu Ruyan na ang corgi ay parang aming anak. Noon, talagang naniwala ako na magkakaroon kami ng kinabukasan ni Liu Ruyan. Sasabihin ko pa lang ang paliwanag. Ngunit isang malakas na sampal ang tumama sa aking mukha. Napakalakas nito na agad akong nabingi. Ang malamig na boses ni Liu Ruyan ay unti-unting umalinggaw sa aking tainga. Itapon mo sa pool ang walang kwentang hayop na iyan. Papatayin niya ang corgi. Sa sandaling ito, totoo kong naramdaman kung gaano kalupit ang babaeng minahal ko sa loob ng 10 taon. Dahil lang sa nasira ang isang salo-salo. Si Liu Ruyan ay naging napakalupit hanggang sa gusto niyang lunurin ng buhay ang corgi sa tubig. Marahil naramdaman ang banta sa buhay. Buong lakas na nagpumilit dumikit sa aking yakap ang aso. Ang mga tao sa paligid ay nagkakasiyahan lang, na para bang gusto pa nilang lumaki ang gulo. Nagsilapitan sila para pigilan ang aking mga kamay at paa. At inagaw ang aso mula sa aking mga bisig. Huwag mo siyang galawin. Ako ay desperadong nakaluhod sa sahig. Namumula ang mga mata.
Halos bumagsak ang aking ekspresyon. Nang makita ako sa ganoong kalagayan. Kaunting kirot ang naramdaman sa puso ni Liu Ruyan na halos hindi mahalata. Ngunit isang segundo lang iyon. At agad na bumalik sa pagiging kalmado. Yabang na tumawa ng malakas si Gitn. Ngunit si Gitn ay walang balak pakawalan ang tuta sa kanyang kamay. Ang sulok ng kanyang bibig ay lumukong sa isang kakaibang ngiti. At mahigpit na sinakal ang liig ng aso. Buong lakas na nagpumiglas ang aso sa kanyang kamay. Lalong lumalakas ang putol-putol na tahol ng aso. Halata na nahihirapan na itong huminga dahil sa pagkakasakal. Baliw akong sumugod patungo kay Gitn. Ngunit matindi akong pinigilan ng mga bodyguard ni Liu Ruyan. 2 kamao, mahirap kalabanin ang 4 na kamay. Kahit gaano pa ako kadesperado, hindi ako makalapit sa kanya ni Katiting. Kaya tanging makita ko lang siyang pinahirapan hanggang sa mamatay. Gitn! Ikaw, puneta ka, tumigil ka na. Napasigaw ako hanggang sa pumiyok ang boses. Ang boses ko ay maihalo ng matinding pagkadismaya at galit. Ang aking mga mata ay namumula na parang dugo, halos makapatay na. Ngunit lalong humigpit ang hawak ni Gitn sa kanyang kamay. Ngumiti habang tinitignan ang aking desperadong ekspresyon. Napakasaya ng kanyang puso. Lalong humina ang paghinga ng tuta. At ang buntot nito ay lumailay. Muling lumingon ang ulo nito kay Liu Ruyan. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ang babaeng noon ay napakamahal sa tuta. Ay titingnan lang siyang sakalin hanggang mamatay? Dahil lang ba si Gitn ang pumatay sa kanya? Napakabait ng tuta. Nang salubungin ang aking mga mata na namumula na parang dugo. Ginamit ng tuta ang huling lakas nito para umungol. Sumunod na sandali, malakas siyang ibinagsak sa sahig. Nagmamadaling umagos ang dugo. 2 beses itong kumibot. At tuluyan ng pumikit. Matinding kirot ang sumalakay mula sa puso. Ako ay tuluyan ng nabaliw. Nang makita ang tuta na nakahandusay sa sahig. Ang emosyon niya na bumagsak ay parang bumuhos na ilog. Agad na sinira ang huling depensa sa aking puso. Ako ay natumba-tumba habang lumalapit sa bangkay ng tuta. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ito sa aking palad. Isang 1.8 metro na lalaki ang nakaluhod sa sahig, yakap ang isang aso. Umiiyak ng malakas at humihingal. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Hindi niya inakala na napakahalaga sa akin ang aso. Ngayon, nakikita ang aking matinding sakit na ekspresyon. Kakaibang bigat ang naramdaman sa kanyang puso. Aso lang naman, kailangan bang ganoon kadrama? Bibigyan na lang kita ng bago. Nag-alok siya ng kompensasyon na may kayabangan. Habang nagsasalita, lalong lumakas ang kanyang loob. Ang sabagay, kasalanan mo naman talaga. Gusto ka lang naman bigyan ng leksyon ni Kuya Z. Ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay agad ding kumampi sa kanya. At nangutya. Nga, Ji Chunhan. Patay na aso lang naman, gusto mo pa bang gawa ng eksena? Sa totoo lang, ikaw at ang tatay mo ay umaasa lang sa pamilya Liu para mabuhay. Ang aso mo ang nagpagalit kay Gitn. Kaya karapat-dapat lang mamatay. Ang walang patid na pagpupuri ay lalong nagpadagdag sa kayabangan ni Gitn. Itinaas niya ang kanyang paa para sipain ang likod ko na nakaluhod. Sa isang iglap, bago pa man makareak ang lahat. Mabilis akong lumiko. At malinis na sinuntok ang mukha ni Gitn. Narinig ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Umagol ng matini si Gitn sa sakit. Hawak ang kanyang nabaling ilong habang umiiyak. Sa gitna ng mga sigawan sa buong lugar. Dahan-dahan akong nagtaas ng ulo. Umagos ang dugo mula sa aking noo patungo sa ilong. Nagpula sa kalahati ng aking mukha. Ngunit wala akong pakialam. Tanging katahimikan na parang patay na lang ang nasa kanyang mga mata. Gitn, mamatay ka. Isang kamay ko siyang hinila pataas. At sunod-sunod na sinuntok sa lig. Nawalan na ako ng bait. Gusto ko lang na magbayad ang walang kwentang ito. Lahat ng tao sa paligid ay nabigla sa aking itsura. Ang mga bodyguard ni Liu Ruyan ay may karanasan. Pinigilan nila ako ngunit hindi nila ako sinaktan. May bahid ng simpatsya sa kanilang mga mata. At ako naman ay namumulang mga mata habang nakatitig kay Gitn. Tandaan mo ito. Hanggat nabubuhay ako kahit isang araw. Papagbayarin kita.
Habang sinasabi ito, ang kanyang boses ay masasabing kalmado. Ngunit kakaibang ginaw ang naramdaman sa likod ni Gitn. Parang may malaking tigre sa gubat na nakatingin sa kanya. Kinilabutan ang kanyang likod. At nagmamadaling iniwas ang tingin. Kuya si. Nagmamadaling sumugod si Liu Ruyan para tingnan ang kalagayan ni Gitn. Umagol siya sa akin ng galit na galit. Umalis ka. Lumayas ka sa pamilya Liu. Lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi. Ang aking tingin ay nakatuon kay Liu Ruyan. Sa mukha niyang baluktot sa galit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay. Wala nang kaunting pagmamahal o pag-aatubili na natitira para sa kanya. Ang mga damdaming ito ay tila tuluyang nawala kasama ng pagkamatay ng aso. Bigla akong napatawa. Hindi pinansin ang kakaibang tingin ng iba. Manhid na tumalikod. Maingat na kinuha ang aso at umalis sa lugar. Nagmaneho ako ng mahigit 100 kilometro. At ikinalat ang abo ng aso sa dagat. Ang hangin sa dagat sa gabi ay napakalamig. Nagpamanhid sa mga nerbiyo ng tao. Si Sutingwan ay tumingin sa aking mukha na puno ng matinding sakit. Nag-iisang nakatayo sa bato. Ang kalungkutan sa kanyang katawan ay napakabigat. Na nagpatigas din sa kanyang puso. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang magbigay ng aliw sa pamamagitan ng init ng katawan. Huwag kang malungkot. Nandito lang ako sa tabi mo. Si Tunzi ay nakatingin mula sa itaas. At ayaw niyang makita kang ganyan. Kailangan mong bumangon. Mga simpleng salita. Ngunit muling umagos ang aking mga luha. Ako ay lumingon at mahigpit na niyakap ang babae sa aking tabi. Ang nakakapayapang amoy ng orkidya ay bumalot sa akin. Pinuno ang sugat-sugat kong puso. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya. Nalaman ni Liu Ruyan na nagsumite ako ng resignation sa ILC. Agad siyang nagalit. Sinigawan ang lahat. At tinawagan ako. Pagkasagot pa lang ng telepono. Agad na sinumpa ako ni Liu Ruyan. Ji Chunhan, naadik ka na ba sa peking kasal, ha? Limitado lang ang pasensya ko. Inuutusan kita ngayon, bumalik ka agad sa Liu Manor. Kung hindi, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli. Hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon para mag-sorry. Bumuntong hininga ako sa kabilang linya. Ang aking sagot ay napakatahimik. Punyeta ka. Nag-resign na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-resign? Nagalit si Liu Ruyan hanggang sa umalsa ang mga ugat sa kanyang sentido. Ji Chunhan, huwag mong kalimutan. Ikaw mismo ang nangako sa tatay ko noon na. Aalagaan mo ako sa loob ng 10 taon bago ka umalis. Ngayon, hindi pa tapos ang panahon. Inuutusan kitang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Liu Group. Kung ganoon nga, kailangan ko itong sundin. Mayroon na lamang mas mababa sa 1 buwan. Bago ang anibersaryo ng pagkamatay ni Liu. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang balak gawin ni Liu Ruyan sa eksenang ito. Totoo bang gusto niya lang akong pigilan? Ngunit noon, galit na galit siya sa akin kapag palagi akong nakapaligid sa kanya. Lagi siyang naghahanap ng paraan para ako ay hamakin. At pababain ang aking halaga sa lahat ng bagay. Ikinuyom ko ang aking mga mata. Sumibol sa aking puso ang pagkadismaya at matinding pagod. Ngunit wala akong magawa. Pagkalipas ng 1 buwan, opisyal akong magre-resign sa Liu Group. Sana sa panahong iyon, hindi na gumamit ng ibang dahilan si Binibining Liu. Para pilitin akong manatili. Pagkababa ng telepono, may kakaibang bigat ang naramdaman sa puso ni Liu Ruyan. Parang may kung anong malapit ng mawalan ng kontrol. Agad na nawalan ng kontrol si Liu Ruyan. Ngunit ang kanyang likas na kayabangan ay hindi niya magawang iligtas ito. Pansamantala, hindi ako makakaalis sa trabaho. Nagsimula akong mag-impake. Itinapon ko lahat ng bagay sa kwarto na may kinalaman kay Liu Ruyan. Tanging maliit na bahagi lang ng aking personal na gamit ang dinala ko. Pagkatapos ayusin ang lahat, doon ko lang napagtanto na ang mga gamit ko sa Liu Manor sa loob ng maraming taon ay hindi man lang nakapunuan ng kalahati ng isang maleta. Nakatitig sa kwartong tinirahan ko ng mahigit 10 taon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto.
Paglingon ko, nakasalubong ko ang masusing tingin ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Naiinis na siya sa sukdulan. Sinabi ko na ba sa iyo na huwag maglaro ng mga ganoong maliit at makulit na taktika? Huwag mong sabihin sa akin na dala-dala mo ang maleta mo para lumipat sa Liu Manor at tumira kasama ang iyong bagong kasal na asawa. Naintindihan ko ang kanyang panunuya. Seryoso akong tumango. Kalmado ang tono, opo. Ang kasal ay gaganapin sa 1 buwan. Malugod na inaanyayahan ko kayo ni Agit na dumalo. Nang makita ang aking kumpiyansang-kumpiyansa na itsura. Halos palakpakan ni Liu Ruyan ang aking kahanga-hangang kakayahan sa pagsisinungaling. Bago pa man siya magsalita para ibunyag ako. Nakapasok na ako sa elevator. Lumapit ang katiwala para ipaalam sa kanya na handa na ang sasakyan patungong ospital para bisitahin si Git. Agad niyang nilimot si Ji Chunhan. Umalis ako sa Liu Manor nang hindi lumilingon. Sumakay sa sasakyang naghihintay na sa labas ng gate. Dinala ko si Su Tingwan para mag-fitting ng wedding dress. Ang pinili naming designer ay isang tanyag na wedding dress designer sa buong bansa. Isang customized na serbisyo. Tuwang-tuwa si Su Tingwan. At masayang nakikipag-usap sa designer tungkol sa disenyo ng kanyang pangarap na wedding dress. Umiti ako sa kanya at naramdaman ko rin ang init sa aking puso. Naglakad-lakad ako mag-isa sa loob ng bridal shop. Pagkababa ko pa lang, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa ibaba. Ruyan, isang beses lang naman ginagamit ang wedding dress. Pumili ka na lang ng kahit ano, bakit kailangan pa ng customized? Sayang lang ang pera. Pero isang beses lang sa buhay ang kasal. Gusto kong magpakasal sa iyo ng maganda. Ang mukha ni Git ay nagpapakita ng malinaw na pagkairita. Hanggang sa kusa si Liu Ruyan na nag-alok na siya ang magbabayad. Doon lang luminaw ang kanyang mukha. Si Liu Ruyan na kayabang-yabang sa harap ko ay napakababa ng kanyang kalagayan sa harap ni Git. Nang makita ako, nagulat muna si Liu Ruyan. Tapos biglang nagbago ang tono niya. Bakit ka nandito? Ang pagtatanong sa kanyang tono ay halata. Akala niya sinusundan ko sila. Binibining Liu, nagkakamali po kayo. Dito po ako para samahan ang asawa ko sa pagpili ng wedding dress. Dito ka pumili? Sa sahod mo, kaya mo ba bilhin dito? Nakangisi si Gitten. Hindi man lang niya napagtanto kung gaano kababa ang kanyang pagkatao. Dahil sa hindi siya marunong gumastos para sa babae. Lalo pang hindi natuwa ang mukha ni Liu Ruyan. Kung talagang iginigit mong nandito ka para pumili ng wedding dress. Nasaan ang asawa mo? Napakapit ako sa aking mga labi, hindi nagsalita. Ayoko sanang sirain ang dalawang ito. Ang magandang mood ni Su Tingwan. Dati na akong lumabag sa aming usapan ng 2 beses. Kung sisirain ko pa ito ngayon, hindi ko kayang harapin ang ganoong pagkadismaya sa kanyang mga mata. Nang makita akong tahimik, mailihim na gumaan ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang sales assistant para ipaalam na nakapili na si Su Tingwan ng ilang disenyo at gusto niyang tulungan ko siyang pumili. Agad na tumalon ang puso ni Liu Ruyan sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na talagang may kasama akong pumunta para pumili ng wedding dress. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis niyang pinawi ang hinala sa kanyang puso. Kung talagang magpapakasal ako, bakit hindi ko man lang masabi ang pangalan ng babae? Siguro, ang babaeng ito ay isang artista lang na inarkila ko. Para lang inggitin siya at guluhin ang kanyang sarili. Marahil naramdaman ang banta sa buhay. Buong lakas na nagpumilit dumikit sa aking yakap ang aso. Ang mga tao sa paligid ay nagkakasiyahan lang, na para bang gusto pa nilang lumaki ang gulo. Nagsilapitan sila para pigilan ang aking mga kamay at paa. At inagaw ang aso mula sa aking mga bisig. Huwag mo siyang galawin. Ako ay desperadong nakaluhod sa sahig. Namumula ang mga mata. Halos bumagsak ang aking ekspresyon. Nang makita ako sa ganoong kalagayan. Kaunting kirot ang naramdaman sa puso ni Liu Ruyan na halos hindi mahalata. Ngunit 1 segundo lang iyon. At agad na bumalik sa pagiging kalmado. Yabang na tumawa ng malakas si Gitten. Ngunit si Gitten ay walang balak pakawalan ang tuta sa kanyang kamay.
Ang sulok ng kanyang bibig ay lumukong sa isang kakaibang ngiti. At mahigpit na sinakal ang liig ng aso. Buong lakas na nagpumiglas ang aso sa kanyang kamay. Lalong lumalakas ang putol-putol na tahol ng aso. Halata na nahihirapan na itong huminga dahil sa pagkakasakal. Baliw akong sumugod patungo kay Gitten. Ngunit matindi akong pinigilan ng mga bodyguard ni Liu Ruyan. 2 kamao, mahirap kalabanin ang 4 na kamay. Kahit gaano pa ako kadesperado, hindi ako makalapit sa kanya ni Katiting. Kaya tanging makita ko lang siyang pinahirapan hanggang sa mamatay. Gitten! Ikaw, puneta ka, tumigil ka na. Napasigaw ako hanggang sa pumiyok ang boses. Ang boses ko ay maihalo ng matinding pagkadismaya at galit. Ang aking mga mata ay namumula na parang dugo, halos makapatay na. Ngunit lalong humigpit ang hawak ni Git sa kanyang kamay. Ngumiti habang tinitignan ang aking desperadong ekspresyon. Napakasaya ng kanyang puso. Lalong humina ang paghinga ng tuta. At ang buntot nito ay lumailay. Muling lumingon ang ulo nito kay Liu Ruyan. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ang babaeng noon ay napakamahal sa tuta. Ay titingnan lang siyang sakalin hanggang mamatay? Dahil lang ba si Git ang pumatay sa kanya? Napakabait ng tuta. Nang salubungin ang aking mga mata na namumula na parang dugo. Ginamit ng tuta ang huling lakas nito para umungol. Sumunod na sandali, malakas siyang ibinagsak sa sahig. Nagmamadaling umagos ang dugo. 2 beses itong kumibot. At tuluyan ng pumikit. Matinding kirot ang sumalakay mula sa puso. Ako ay tuluyan ng nabaliw. Nang makita ang tuta na nakahandusay sa sahig. Ang emosyon niya na bumagsak ay parang bumuhos na ilog. Agad na sinira ang huling depensa sa aking puso. Ako ay natumba-tumba habang lumalapit sa bangkay ng tuta. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ito sa aking palad. Isang 1.8 metro na lalaki ang nakaluhod sa sahig, yakap ang isang aso. Umiiyak ng malakas at humihingal. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Liu Ruyan. Hindi niya inakala na napakahalaga sa akin ang aso. Ngayon, nakikita ang aking matinding sakit na ekspresyon. Kakaibang bigat ang naramdaman sa kanyang puso. Aso lang naman, kailangan bang ganoon kadrama? Bibigyan na lang kita ng bago. Nag-alok siya ng kompensasyon na may kayabangan. Habang nagsasalita, lalong lumakas ang kanyang loob. Ang sabagay, kasalanan mo naman talaga. Gusto ka lang naman bigyan ng leksyon ni Kuya Z. Ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay agad ding kumampi sa kanya. At nangutya. Nga, Ji-chun-han. Patay na aso lang naman, gusto mo pa bang gawa ng eksena? Sa totoo lang, ikaw at ang tatay mo ay umaasa lang sa pamilya Liu para mabuhay. Ang aso mo ang nagpagalit kay Igitin. Kaya karapat-dapat lang mamatay. Ang walang patid na pagpupuri ay lalong nagpadagdag sa kayabangan ni Gitin. Itinaas niya ang kanyang paa para sipain ang likod ko na nakaluhod. Sa isang iglap, bago pa man makareak ang lahat. Mabilis akong lumiko. At malinis na sinuntok ang mukha ni Gitin. Narinig ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Umagol ng matini si Gitin sa sakit. Hawak ang kanyang nabaling ilong habang umiiyak. Sa gitna ng mga sigawan sa buong lugar. Dahan-dahan akong nagtaas ng ulo. Umagos ang dugo mula sa aking noo patungo sa ilong. Nagpula sa kalahati ng aking mukha. Ngunit wala akong pakialam. Tanging katahimikan na parang patay na lang ang nasa kanyang mga mata. Gitin, mamatay ka. Isang kamay ko siyang hinila pataas. At sunod-sunod na sinuntok sa lig. Nawalan na ako ng bait. Gusto ko lang na magbayad ang walang kwentang ito. Lahat ng tao sa paligid ay nabigla sa aking itsura. Ang mga bodyguard ni Liu Ruyan ay may karanasan. Pinigilan nila ako ngunit hindi nila ako sinaktan. May bahid ng simpatsya sa kanilang mga mata. At ako naman ay namumulang mga mata habang nakatitig kay Gitin. Tandaan mo ito. Hanggat nabubuhay ako kahit isang araw. Papagbayarin kita. Habang sinasabi ito, ang kanyang boses ay masasabing kalmado. Ngunit kakaibang ginaw ang naramdaman sa likod ni Gitin. Parang may malaking tigre sa gubat na nakatingin sa kanya. Kinilabutan ang kanyang likod. At nagmamadaling iniwas ang tingin. Kuya Gitin. Nagmamadaling sumugod si Liu Ruyan para tingnan ang kalagayan ni Gitin.
Umagol siya sa akin ng galit na galit. Umalis ka. Lumayas ka sa pamilya Liu. Lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi. Ang aking tingin ay nakatuon kay Liu Ruyan. Sa mukha niyang baluktot sa galit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay. Wala nang kaunting pagmamahal o pag-aatubili na natitira para sa kanya. Ang mga damdaming ito ay tila tuluyang nawala kasama ng pagkamatay ng aso. Bigla akong napatawa. Hindi pinansin ang kakaibang tingin ng iba. Manhid na tumalikod. Maingat na kinuha ang aso at umalis sa lugar. Nagmaneho ako ng mahigit 100 kilometro. At ikinalat ang abo ng aso sa dagat. Ang hangin sa dagat sa gabi ay napakalamig. Nagpamanhid sa mga nerbiyo ng tao. Si Sutingwan ay tumingin sa aking mukha na puno ng matinding sakit. Nag-iisang nakatayo sa bato. Ang kalungkutan sa kanyang katawan ay napakabigat. Na nagpatigas din sa kanyang puso. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang magbigay ng aliw sa pamamagitan ng init ng katawan. Huwag kang malungkot. Nandito lang ako sa tabi mo. Si Tunzi ay nakatingin mula sa itaas. At ayaw niyang makita kang ganyan. Kailangan mong bumangon. Mga simpleng salita. Ngunit muling umagos ang aking mga luha. Ako ay lumingon at mahigpit na niyakap ang babae sa aking tabi. Ang nakakapayapang amoy ng orkidya ay bumalot sa akin. Pinuno ang sugat-sugat kong puso. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya. Nalaman ni Liu Ruyan na nagsumite ako ng resignation sa EC. Agad siyang nagalit. Sinigawan ang lahat. At tinawagan ako. Pagkasagot pa lang ng telepono. Agad na sinumpa ako ni Liu Ruyan. Ji Chunhan, naadik ka na ba sa peking kasal, ha? Limitado lang ang pasensya ko. Inuutusan kita ngayon, bumalik ka agad sa Liu Manor. Kung hindi, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli. Hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon para mag-sorry. Bumuntong hininga ako sa kabilang linya. Ang aking sagot ay napakatahimik. Punyeta ka. Nag-resign na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-resign? Nagalit si Liu Ruyan hanggang sa umalsa ang mga ugat sa kanyang sentido. Ji Chunhan, huwag mong kalimutan. Ikaw mismo ang nangako sa tatay ko noon na. Aalagaan mo ako sa loob ng 10 taon bago ka umalis. Ngayon, hindi pa tapos ang panahon. Inuutusan kitang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Liu Group. Kung ganoon nga, kailangan ko itong sundin. Mayroon na lamang mas mababa sa 1 buwan. Bago ang anibersaryo ng pagkamatay ni Liu. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang balak gawin ni Liu Ruyan sa eksenang ito. Totoo bang gusto niya lang akong pigilan? Ngunit noon, galit na galit siya sa akin kapag palagi akong nakapaligid sa kanya. Lagi siyang naghahanap ng paraan para ako ay hamakin. At pababain ang aking halaga sa lahat ng bagay. Ikinuyom ko ang aking mga mata. Sumibol sa aking puso ang pagkadismaya at matinding pagod. Ngunit wala akong magawa. Pagkalipas ng 1 buwan, opisyal akong magre-resign sa Liu Group. Sana sa panahong iyon, hindi na gumamit ng ibang dahilan si Binibining Liu. Para pilitin akong manatili. Pagkababa ng telepono, may kakaibang bigat ang naramdaman sa puso ni Liu Ruyan. Parang may kung anong malapit nang mawalan ng kontrol. Agad na nawalan ng kontrol si Liu Ruyan. Ngunit ang kanyang likas na kayabangan ay hindi niya magawang iligtas ito. Pansamantala, hindi ako makakaalis sa trabaho. Nagsimula akong mag-impake. Itinapon ko lahat ng bagay sa kwarto na may kinalaman kay Liu Ruyan. Tanging maliit na bahagi lang ng aking personal na gamit ang dinala ko. Pagkatapos ayusin ang lahat, doon ko lang napagtanto na ang mga gamit ko sa Liu Manor sa loob ng maraming taon ay hindi man lang nakapunuan ng kalahati ng isang maleta. Nakatitig sa kwartong tinirahan ko ng mahigit 10 taon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Paglingon ko, nakasalubong ko ang masusing tingin ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Naiinis na siya sa sukdulan. Sinabi ko na ba sa iyo na huwag maglaro ng mga ganoong maliit at makulit na taktika? Huwag mong sabihin sa akin. Nadala-dala mo ang maleta mo para lumipat sa Liu Manor.
At tumira kasama ang iyong bagong kasal na asawa. Naintindihan ko ang kanyang panunuya. Seryoso akong tumango. Kalmado ang tono, opo. Ang kasal ay gaganapin sa 1 buwan. Malugod na inaanyayahan ko kayo ni Igit na dumalo. Nang makita ang aking kumpiyansang-kumpiyansa na itsura. Halos palakpakan ni Liuruyan ang aking kahanga-hangang kakayahan sa pagsisinungaling. Bago pa man siya magsalita para ibunyag ako. Nakapasok na ako sa elevator. Lumapit ang katiwala para ipaalam sa kanya na handa na ang sasakyan patungong ospital para bisitahin si Git. Agad niyang nilimot si Ji Chunhan. Umalis ako sa Liu Manor nang hindi lumilingon. Sumakay sa sasakyang naghihintay na sa labas ng gate. Dinala ko si Sutingwan para mag-fitting ng wedding dress. Ang pinili naming designer ay isang tanyag na wedding dress designer sa buong bansa. Isang customized na serbisyo. Tuwang-tuwa si Sutingwan. At masayang nakikipag-usap sa designer. Tungkol sa disenyo ng kanyang pangarap na wedding dress. Ngiti ako sa kanya. At naramdaman ko rin ang init sa aking puso. Naglakad-lakad ako mag-isa sa loob ng bridal shop. Pagkababa ko pa lang, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa ibaba. Ruyan, isang beses lang naman ginagamit ang wedding dress. Pumili ka na lang ng kahit ano, bakit kailangan pa ng customized? Sayang lang ang pera. Pero isang beses lang sa buhay ang kasal. Gusto kong magpakasal sa iyo ng maganda. Ang mukha ni Git ay nagpapakita ng malinaw na pagkairita. Hanggang sa kusa si Liuruyan na nag-alok na siya ang magbabayad. Doon lang luminaw ang kanyang mukha. Si Liuruyan na kayabang-yabang sa harap ko. Ay napakababa ng kanyang kalagayan sa harap ni Git. Nang makita ako, nagulat muna si Liuruyan. Tapos biglang nagbago ang tono niya. Bakit ka nandito? Ang pagtatanong sa kanyang tono ay halata. Akala niya sinusundan ko sila. Binibining Liu, nagkakamali po kayo. Dito po ako para samahan ang asawa ko sa pagpili ng wedding dress. Dito ka pumili? Sa sahod mo, kaya mo ba bilhin dito? Nakangisi si Gitten. Hindi man lang niya napagtanto. Kung gaano kababa ang kanyang pagkatao, dahil sa hindi siya marunong gumastos para sa babae. Lalo pang hindi natuwa ang mukha ni Liuruyan. Kung talagang iginigit mong nandito ka para pumili ng wedding dress. Nasaan ang asawa mo? Napakapit ako sa aking mga labi, hindi nagsalita. Ayoko sanang sirain ang dalawang ito. Ang magandang mood ni Sutingwan. Dati na akong lumabag sa aming usapan ng 2 beses. Kung sisirain ko pa ito ngayon, hindi ko kayang harapin ang ganoong pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang sales assistant para ipaalam na nakapili na si Sutingwan ng ilang disenyo at gusto niyang tulungan ko siyang pumili. Agad na tumalon ang puso ni Liuruyan sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na talagang may kasama akong pumunta para pumili ng wedding dress. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis niyang pinawi ang hinala sa kanyang puso. Kung talagang magpapakasal ako, bakit hindi ko man lang masabi ang pangalan ng babae? Siguro, ang babaeng ito ay isang artista lang na inarkila ko. Para lang inggitin siya at guluhin ang kanyang sarili. Marahil naramdaman ang banta sa buhay. Buong lakas na nagpumilit dumikit sa aking yakap ang aso. Ang mga tao sa paligid ay nagkakasiyahan lang, na para bang gusto pa nilang lumaki ang gulo. Nagsilapitan sila para pigilan ang aking mga kamay at paa. At inagaw ang aso mula sa aking mga bisig. Huwag mo siyang galawin. Ako ay desperadong nakaluhod sa sahig. Namumula ang mga mata. Halos bumagsak ang aking ekspresyon. Nang makita ako sa ganoong kalagayan. Kaunting kirot ang naramdaman sa puso ni Liuruyan na halos hindi mahalata. Ngunit 1 segundo lang iyon. At agad na bumalik sa pagiging kalmado. Yabang na tumawa ng malakas si Gitten. Ngunit si Gitten ay walang balak pakawalan ang tuta sa kanyang kamay. Ang sulok ng kanyang bibig ay lumukong sa isang kakaibang ngiti. At mahigpit na sinakal ang liig ng aso. Buong lakas na nagpumiglas ang aso sa kanyang kamay. Lalong lumalakas ang putol-putol na tahol ng aso. Halata na nahihirapan na itong huminga dahil sa pagkakasakal. Baliw akong sumugod patungo kay Gitten. Ngunit matindi akong pinigilan ng mga bodyguard ni Liuruyan. 2 kamao, mahirap kalabanin ang 4 na kamay.
Kahit gaano pa ako kadesperado, hindi ako makalapit sa kanya ni Katiting. Kaya tanging makita ko lang siyang pinahirapan hanggang sa mamatay. Gaten! Ikaw, puneta ka, tumigil ka na. Napasigaw ako hanggang sa pumiyok ang boses. Ang boses ko ay maihalo ng matinding pagkadismaya at galit. Ang aking mga mata ay namumula na parang dugo, halos makapatay na. Ngunit lalong humigpit ang hawak ni Git sa kanyang kamay. Ngumiti habang tinitignan ang aking desperadong ekspresyon. Napakasaya ng kanyang puso. Lalong humina ang paghinga ng tuta. At ang buntot nito ay lumailay. Muling lumingon ang ulo nito kay Liuruyan. Hindi ko maintindihan. Bakit? Ang babaeng noon ay napakamahal sa tuta. Ay titingnan lang siyang sakalin hanggang mamatay? Dahil lang ba si Git ang pumatay sa kanya? Napakabait ng tuta. Nang salubungin ang aking mga mata na namumula na parang dugo. Ginamit ng tuta ang huling lakas nito para umungol. Sumunod na sandali, malakas siyang ibinagsak sa sahig. Nagmamadaling umagos ang dugo. 2 beses itong kumibot. At tuluyan ng pumikit. Matinding kirot ang sumalakay mula sa puso. Ako ay tuluyan ng nabaliw. Nang makita ang tuta na nakahandusay sa sahig. Ang emosyon niya na bumagsak ay parang bumuhos na ilog. Agad na sinira ang huling depensa sa aking puso. Ako ay natumba-tumba habang lumalapit sa bangkay ng tuta. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ito sa aking palad. 1.8 metro na lalaki ang nakaluhod sa sahig, yakap ang isang aso. Umiiyak ng malakas at humihingal. Hindi rin maganda ang pakiramdam ni Liuruyan. Hindi niya inakala na napakahalaga sa akin ang aso. Ngayon, nakikita ang aking matinding sakit na ekspresyon. Kakaibang bigat ang naramdaman sa kanyang puso. Aso lang naman, kailangan bang ganoon kadrama? Bibigyan na lang kita ng bago. Nag-alok siya ng kompensasyon na may kayabangan. Habang nagsasalita, lalong lumakas ang kanyang loob. Ang sabagay, kasalanan mo naman talaga. Gusto ka lang naman bigyan ng leksyon ni Kuya Z. Ang kanyang mga matatalik na kaibigan ay agad ding kumampi sa kanya. At nangutya. Nga, Jichunhan. Patay na aso lang naman, gusto mo pa bang gawa ng eksena? Sa totoo lang, ikaw at ang tatay mo ay umaasa lang sa pamilya Liu para mabuhay. Ang aso mo ang nagpagalit kay Igitin. Kaya karapat-dapat lang mamatay. Ang walang patid na pagpupuri ay lalong nagpadagdag sa kayabangan ni Gitin. Itinaas niya ang kanyang paa para sipain ang likod ko na nakaluhod. Sa isang iglap, bago pa man makareak ang lahat. Mabilis akong lumiko. At malinis na sinuntok ang mukha ni Gitin. Narinig ang malinaw na tunog ng pagkabali ng buto. Umagol ng matinis si Gitin sa sakit. Hawak ang kanyang nabaling ilong habang umiiyak. Sa gitna ng mga sigawan sa buong lugar. Dahan-dahan akong nagtaas ng ulo. Umagos ang dugo mula sa aking noo patungo sa ilong. Nagpula sa kalahati ng aking mukha. Ngunit wala akong pakialam. Tanging katahimukan na parang patay na lang ang nasa kanyang mga mata. Gitin, mamatay ka. Isang kamay ko siyang hinila pataas. At sunod-sunod na sinuntok sa lig. Nawalan na ako ng bait. Gusto ko lang na magbayad ang walang kwentang ito. Lahat ng tao sa paligid ay nabigla sa aking itsura. Ang mga bodyguard ni Liuruyan ay may karanasan. Pinigilan nila ako ngunit hindi nila ako sinaktan. May bahid ng simpatsya sa kanilang mga mata. At ako naman ay namumulang mga mata habang nakatitig kay Gitin. Tandaan mo ito. Hanggat nabubuhay ako kahit isang araw. Papagbayarin kita. Habang sinasabi ito, ang kanyang boses ay masasabing kalmado. Ngunit kakaibang ginaw ang naramdaman sa likod ni Gitin. Parang may malaking tigre sa gubat na nakatingin sa kanya. Kinilabutan ang kanyang likod. At nagmamadaling iniwas ang tingin. Kuya Gitin. Nagmamadaling sumugod si Liuruyan para tingnan ang kalagayan ni Gitin. Umagol siya sa akin ng galit na galit. Umalis ka. Lumayas ka sa pamilya Liu. Lumitaw ang isang mapanuyang ngiti sa aking labi. Ang aking tingin ay nakatuon kay Liuruyan. Sa mukha niyang baluktot sa galit. Sa unang pagkakataon sa aking buhay. Wala nang kaunting pagmamahal o pag-aatubili na natitira para sa kanya. Ang mga damdaming ito ay tila tuluyang nawala kasama ng pagkamatay ng aso.
Bigla akong napatawa. Hindi pinansin ang kakaibang tingin ng iba. Manhid na tumalikod. Maingat na kinuha ang aso at umalis sa lugar. Nagmaneho ako ng mahigit 100 kilometro. At ikinalat ang abo ng aso sa dagat. Ang hangin sa dagat sa gabi ay napakalamig. Nagpamanhid sa mga nerbiyo ng tao. Si Sutingwan ay tumingin sa aking mukha na puno ng matinding sakit. Nag-iisang nakatayo sa bato. Ang kalungkutan sa kanyang katawan ay napakabigat. Na nagpatigas din sa kanyang puso. Niyakap niya ako ng mahigpit mula sa likuran ng walang pag-aalinlangan. Sinusubukang magbigay ng aliw sa pamamagitan ng init ng katawan. Huwag kang malungkot. Nandito lang ako sa tabi mo. Si Tunzi ay nakatingin mula sa itaas. At ayaw niyang makita kang ganyan. Kailangan mong bumangon. Mga simpleng salita. Ngunit muling umagos ang aking mga luha. Ako ay lumingon at mahigpit na niyakap ang babae sa aking tabi. Ang nakakapayapang amoy ng orkidya ay bumalot sa akin. Pinuno ang sugat-sugat kong puso. Kinabukasan, pagdating ko sa kumpanya. Nalaman ni Liuruyan na nagsumite ako ng resignation sa ILC. Agad siyang nagalit. Sinigawan ang lahat. At tinawagan ako. Pagkasagot pa lang ng telepono. Agad na sinumpa ako ni Liuruyan. Ji Chunhan, naadik ka na ba sa peking kasal, ha? Limitado lang ang pasensya ko. Inuutusan kita ngayon, bumalik ka agad sa Liu Manor. Kung hindi, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli. Hindi na kita bibigyan ng pangalawang pagkakataon para mag-sorry. Bumuntong hininga ako sa kabilang linya. Ang aking sagot ay napakatahimik. Punyeta ka. Nag-resign na ako. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na mag-resign? Nagalit si Liuruyan hanggang sa umalsa ang mga ugat sa kanyang sentido. Ji Chunhan, huwag mong kalimutan. Ikaw mismo ang nangako sa tatay ko noon na. Aalagaan mo ako sa loob ng 10 taon bago ka umalis. Ngayon, hindi pa tapos ang panahon. Inuutusan kitang ipagpatuloy ang pagtatrabaho sa Liu Group. Kung ganoon nga, kailangan ko itong sundin. Mayroon na lamang mas mababa sa 1 buwan. Bago ang anibersaryo ng pagkamatay ni Liu. Hindi ko rin maintindihan kung ano ang balak gawin ni Liuruyan sa eksenang ito. Totoo bang gusto niya lang akong pigilan? Ngunit noon, galit na galit siya sa akin kapag palagi akong nakapaligid sa kanya. Lagi siyang naghahanap ng paraan para ako ay hamakin. At pababain ang aking halaga sa lahat ng bagay. Ikinuyom ko ang aking mga mata. Sumibol sa aking puso ang pagkadismaya at matinding pagod. Ngunit wala akong magawa. Pagkalipas ng 1 buwan, opisyal akong magre-resign sa Liu Group. Sana sa panahong iyon, hindi na gumamit ng ibang dahilan si Binibining Liu. Para pilitin akong manatili. Pagkababa ng telepono, may kakaibang bigat ang naramdaman sa puso ni Liuruyan. Parang may kung anong malapit nang mawalan ng kontrol. Agad na nawalan ng kontrol si Liuruyan. Ngunit ang kanyang likas na kayabangan ay hindi niya magawang iligtas ito. Pansamantala, hindi ako makakaalis sa trabaho. Nagsimula akong mag-impake. Itinapon ko lahat ng bagay sa kwarto na may kinalaman kay Liuruyan. Tanging maliit na bahagi lang ng aking personal na gamit ang dinala ko. Pagkatapos ayusin ang lahat, doon ko lang napagtanto na ang mga gamit ko sa Liu Manor sa loob ng maraming taon ay hindi man lang nakapunuan ng kalahati ng isang maleta. Nakatitig sa kwartong tinirahan ko ng mahigit 10 taon. Dahan-dahan kong isinara ang pinto. Paglingon ko, nakasalubong ko ang masusing tingin ni Liuruyan. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Naiinis na siya sa sukdulan. Sinabi ko na ba sa iyo na huwag maglaro ng mga ganoong maliit at makulit na taktika? Huwag mong sabihin sa akin. Nadala-dala mo ang maleta mo para lumipat sa Liu Manor. At tumira kasama ang iyong bagong kasal na asawa. Naintindihan ko ang kanyang panunuya. Seryoso akong tumango. Kalmado ang tono, opo. Ang kasal ay gaganapin sa 1 buwan. Malugod na inaanyayahan ko kayo ni Agit na dumalo. Nang makita ang aking kumpiyansang-kumpiyansa na itsura. Halos palakpakan ni Liuruyan ang aking kahanga-hangang kakayahan sa pagsisinungaling. Bago pa man siya magsalita para ibunyag ako.
Nakapasok na ako sa elevator. Lumapit ang katiwala para ipaalam sa kanya na handa na ang sasakyan patungong ospital para bisitahin si Git. Agad niyang nilimot si Ji Chunhan. Umalis ako sa Liu Manor nang hindi lumilingon. Sumakay sa sasakyang naghihintay na sa labas ng gate. Dinala ko si Su Tingwan para mag-fitting ng wedding dress. Ang pinili naming designer ay isang tanyag na wedding dress designer sa buong bansa. Isang sa isang customized na serbisyo. Tuwang-tuwa si Su Tingwan. At masayang nakikipag-usap sa designer. Tungkol sa disenyo ng kanyang pangarap na wedding dress. Ngiti ako sa kanya. At naramdaman ko rin ang init sa aking puso. Naglakad-lakad ako mag-isa sa loob ng bridal shop. Pagkababa ko pa lang, narinig ko ang isang pamilyar na boses mula sa ibaba. Ruyan, isang beses lang naman ginagamit ang wedding dress. Pumili ka na lang ng kahit ano, bakit kailangan pa ng customized? Sayang lang ang pera. Pero isang beses lang sa buhay ang kasal. Gusto kong magpakasal sa iyo ng maganda. Ang mukha ni Git ay nagpapakita ng malinaw na pagkairita. Hanggang sa kusa si Liu Ruyan na nag-alok na siya ang magbabayad. Doon lang luminaw ang kanyang mukha. Si Liu Ruyan na kayabang-yabang sa harap ko. Ay napakababa ng kanyang kalagayan sa harap ni Git. Nang makita ako, nagulat muna si Liu Ruyan. Tapos biglang nagbago ang tono niya. Bakit ka nandito? Ang pagtatanong sa kanyang tono ay halata. Akala niya sinusundan ko sila. Binibining Liu, nagkakamali po kayo. Dito po ako para samahan ang asawa ko sa pagpili ng wedding dress. Dito ka pumili? Sa sahod mo, kaya mo ba bilhin dito? Nakangisi si Gitten. Hindi man lang niya napagtanto. Kung gaano kababa ang kanyang pagkatao, dahil sa hindi siya marunong gumastos para sa babae. Lalo pang hindi natuwa ang mukha ni Liu Ruyan. Kung talagang iginigit mong nandito ka para pumili ng wedding dress. Nasaan ang asawa mo? Napakapit ako sa aking mga labi, hindi nagsalita. Ayoko sanang sirain ang dalawang ito. Ang magandang mood ni Su Tingwan. Dati na akong lumabag sa aming usapan ng 2 beses. Kung sisirain ko pa ito ngayon, hindi ko kayang harapin ang ganoong pagkadismaya sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling iyon, lumapit ang sales assistant para ipaalam na nakapili na si Su Tingwan ng ilang disenyo at gusto niyang tulungan ko siyang pumili. Agad na tumalon ang puso ni Liu Ruyan sa kanyang lalamunan. Hindi siya makapaniwala na talagang may kasama akong pumunta para pumili ng wedding dress. Ngunit sa sumunod na sandali, mabilis niyang pinawi ang hinala sa kanyang puso. Kung talagang magpapakasal ako, bakit hindi ko man lang masabi ang pangalan ng babae? Siguro, ang babaeng ito ay isang artista lang na inarkila ko. Para lang inggitin siya at guluhin ang kanyang sarili. Sa gitna ng galit ng madla, mas nauna ang kilos ng katawan ni Liu Ruyan kaysa sa kanyang isip. Hinila niya ang aking braso at hinatak ako patungo sa kanya, ang kanyang boses ay puno ng pagmamay-ari, ikaw ang aking personal assistant. Nang walang pahintulot ko, paano ka makapagpapakasal sa ibang babae ng basta-basta? Hindi ako sumasang-ayon. Nang lumabas ang mga salitang ito, tuluyang nagliyab ang galit ni Su Tingwan. Malamig siyang bumuntong hininga at dahan-dahang namuo ang yelo sa kanyang mga mata at mas pinili niyang sirain ang mga balat kayo, binibining Liu, ikaw ay amo lamang ni Ji Chunhan. Anong karapatan mo para magpasya sa kung sino ang pakakasalan niya? Huwag mong sabihin sa akin na kinakain mo na ang nasa plato mo, pero tinitingnan mo pa rin ang nasa kaldero. Lahat ng naroroon ay napabuntong hininga. Alam ng lahat sa bilog na ako ay sumusunod kay Liu Ruyan ng mahigit 10 taon, at ang kanilang malabo na relasyon ay alam ng lahat. Nang biglang bumalik si Gitten, lahat ay nanunuya sa akin na tinatawag akong pinakahangal na alipin ng pag-ibig. Sa mga nakaraang taon, libre akong nagtrabaho para sa Liu Group, at sa huli ay wala akong pangalan o katayuan, at baka mawala pa ang aking karera. Ngunit ngayon lang nila natuklasan na matagal na akong nakahanap ng ibang mas mataas na posisyon, at malakas pa akong nakasampal kay Liu Ruyan. Alam naman ni Liu Ruyan na wala siyang karapatan, ngunit ang lahat ng ito ay napakabilis nangyari, hindi niya matanggap na traidorin siya ng kanyang backup, at lalo nang hindi niya matanggap na ang aking pakakasalan ay ang kanyang matagal ng kaaway na si Su Tingwan. Nang marinig ito, galit na galit si Liu Ruyan hanggang sa umalsa ang mga ugat sa kanyang sentido,
mahigpit na nakahawak ang kanyang daliri sa aking manggas at ayaw bumitaw, at muling nagsimulang maglaro ng emosyonal na card, Ji Chunhan. Hindi ko talaga inakala na ang aming pamilya Liu ay magpapalaki ng isang traidor na tulad mo. Kung hindi dahil sa awa ng aking ama sa iyo, at sa pagkupop sa inyo ng iyong ama, paano ka magkakaroon ng magandang buhay ngayon? Ang mga sinabi mo ba sa aking ama sa kanyang kama ng pagkakasakit noon ay pawang kasinungalingan? Sabi niya, ikaw ay isang walang utang na loob na hayop, isang walang utang na loob na traidor. Ni hindi niya naaalala na ako lang ang nag-iisang tao na bumalikat sa kumpanyang nasa gitna ng unos ng malugi ang pamilya Liu. Sa loob ng 10 taon, nag-alay ako ng dugo at pawis, isinakripisyo ang aking kinabukasan para lang maging isang maliit na assistant na hindi kilala. Binibining Liu, nagbibiro ka. Sa loob ng 10 taon na ito, hindi ko kailanman nakalimutan ang aking pangako. Palagi akong nagtatrabaho ng buong puso para sa kumpanya at hindi kailanman nagpabaya kahit isang araw. Ngayon ang huling araw ng 10 taong kasunduan. Ayon sa ating kasunduan, hindi na ako ang iyong personal assistant. At wala ka ng karapatan na manghimasok sa aking buhay pag-ibig. Malamig ang aking ekspresyon. Isa-isa kong inalis ang kanyang mga kamay na nakahawak sa aking manggas, at sinabi ng malinaw ang bawat salita, ako, si Ji Chunhan, ay opisyal na magre-resign sa Liu Group simula ngayon. Mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Liu. Nang sabihin ko ito, kalmado ang aking ekspresyon, na para bang sa mata ng iba, ang kayamanan ng Liu Group ay isang pumapasa lang na ulap. Nang marinig niya akong malinaw na nagsasabi ng mga salitang naghihiwalay sa aming ugnayan, biglang napaiktad ang puso ni Liu Ruyan. Hindi niya kailanman inakala na isang araw, ako na laging sumusunod sa kanya, ay tatayo sa kanyang panig para sa ibang babae. Ang pagkaunawang ito ay nagpalamig sa buong katawan niya. Sa loob, walang laman at walang suporta, ganap na nataranta si Liu Ruyan. Hindi napigilan ni Liu Ruyan ang kanyang sarili at napasigaw, Ji Chunhan, huwag kang magsisisi. Kung ngayon ka sumama sa kanya, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli, hinding-hindi kita patatawarin. Sa kanyang mga matang parang gustong kumain ng tao, bahagya akong yumuko at mumiti, at buong tatag na hinawakan ang kamay ni Sutingwan. Nagbibiro ka, binibining Liu. Noong una, hindi ko alam na pagkamalan kong perlas ang isang ordinaryong kahoy. Ngayon, gusto ko lang agad na makabawi sa aking asawa. Ang dalawang salitang bi-asawa ay matalim na tumago sa puso ni Liu Ruyan. Napakasakit na halos hindi siya makahinga. Ngunit ang kanyang matagal ng mayabang na pagkatao ay hindi niya pinayagang magpakita ng anumang kahinaan sa sandaling ito. Agad na nagtungo ang kapaligiran sa labanan. Matagal nang naghihintay ang mga bodyguard ng pamilya Su sa isang tabi, naghihintay lang sa utos ni Sutingwan para itapon ang lahat ng nakakainis na tao palabas ng lugar ng kasal. Kahit labis ang kanyang hindi pagkakontento, binigyan pa rin ako ni Sutingwan ng sapat na respeto, gamit ang kanyang mga mata upang tanungin ang aking desisyon. Nang makita ang pagiging bastos at walang pakialam ni Liu Ruyan, labis akong nainis. Ngunit ang magandang pagpapalaki ay nagpigil pa rin sa aking naggangalit na emosyon. Dahil sa anibersaryo ng pagkamatay ni Liu ngayon, pinanatili ko pa rin ang dignidad ni Liu Ruyan. Para kay Liu, tapusin na natin ang kalokohan ngayong araw. Ngayon ang kasal namin ni Tingwan. Kung gusto mong manatili at manood, bibigyan kita ng upuan. Ang aking mga salitang puno ng pag-iisip ay nagpakabigla sa lahat ng naroroon. Nagpakita rin ng paghanga at pagmamahal si Sutingwan. Ang kanyang asawa ay talagang isang taong tapat at disente. Sino ang mag-aakalang hindi man lang tatanggapin ni Liu Ruyan ang kabutihan? Madilim ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin, na para bang gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ko. Ngunit ako ay walang ekspresyon, at sa aking mga mata ay wala na ang pagmamahal na dating naroroon. Ang kanyang puso ay matinding kumirot, kasama ang kanyang galit na nagpapatuloy sa pag-umbok ng kanyang sentido. Hanggang sa bumulong ang bodyguard ni Git sa kanyang tainga upang lutasin ang problema, biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Agad-agad, nagmamadali siyang umalis sa pinangyarihan kasama si Git na walang malay. Matapos maglaho ang mga nanonood, naiwan na lang ang bagong kasal sa waiting room. Puno ako ng paghingi ng tawad, at ang aking mukha ay puno ng matinding pagkakasala at pagsisisi. Tingwan, hindi ko talaga inakala ang mangyayari ngayon. Akala ko hindi gagawa ng gulo si Liu Ruyan ngayon.
Sadyang pinili niya ang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ni Liu. Dati, sa araw na ito, gaano man kalaki ang problema, hindi kailanman umaalis si Liu Ruyan sa Liu Manor. Hindi ko alam kung bakit iba na ngayon. Hindi mo kasalanan. Ngumiti at umiling si Sutingwan, ang kanyang mga mata ay malambot at matatag. Ikaw ang aking asawa. Bilang mag-asawa, nararapat lamang na magtulungan tayo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Maging ang nangyari ngayon, o ang mga paghihirap na haharapin natin sa hinaharap, sasamahan kita at sabay nating haharapin. Siya ay nagsalita ng natural at may kumpiyansa. Sa kanyang mga salita, tila mayroong nakakapayapang mahika. Ang bintana sa likuran ay walang problema. Ang malamig na hangin ng taglagas ay sumuot, pumuno sa pantalo ng suit, na nagpakilig sa buong katawan. Ngunit ang aking puso ay mas mainit kaysa kailanman. Ako ay nakatitig kay Sutingwan, ang aking isip ay puno ng kung ano-ano. Maraming salita ang nakabara sa aking lalamunan, gusto kong sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa huli, ito ay naging isang hikbi na paghingi ng tawad. Hindi mo kailangan magpasalamat. Iniunat ni Sutingwan ang kanyang kamay, dahan-dahang pinunasan ang bahagyang pamumula ng aking sulok ng mata. Pagkatapos ay dinala niya ito sa aking mga labi, pababa, at huminto sa sensitibong lalamunan. Naramdaman ko na parang pinadami ng libu-libong beses ang aking mga pandama. Kasabay ng paggalaw ng babae, isang kuryente ang dumaan sa aking katawan ng ilang beses, na nagpabalik agad sa aking nahihilo na utak. Namula ang aking mga tainga. Nang makita akong nahihiya, sa unang pagkakataon sa buhay ni Sutingwan, naisipan niyang biruin ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa sulok ng kanyang mata, niyakap ang aking liig, at biglang inilapit ang aming pagitan. Ang aking hininga ay unti-unting naging mainit, ang aming paghinga ay magkakaugnay, ang aming mga ilong ay nagtatama. Ang isang malambing na kapaligiran ay unti-unting kumalat. Lumapit siya sa aking tainga, mahinhin na bumulong, legal na tayong mag-asawa. Hindi mo na kailangan pang magpakilala sa akin. Hindi ba? Mahal ko. Pangalawang beses na niya akong tinawag na mahal ko. Naramdaman kong biglang sumabog ang aking utak. Nang magkatagpo ang aming mga mata na parang ngiti ng munting lobo, ako ang unang nahihiyang umiwas ng tingin. Tama. Nang makita niya akong namumula sa hiya, ang bahagyang ngiti ni Sutingwan sa kanyang labi ay lalong lumukot. Agad siyang bumitaw sa aking kamay. Hinawakan niya ang aking kamay at gaanong binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, maingay ang tao. Ang mga bisita ay nag-aabang. Lumingon si Sutingwan sa akin, ang kanyang mga mata ay malambot, na parang maliwanag na tagsibol, puno ng pag-asa at pagmamahal. Siya, na nakasuot ng puting wedding gown, ay napakaganda na parang hindi totoo. Lahat ng nasa paligid ay naglaho sa harap niya. Ang eksenang ito ay malalim na nakaukit sa aking isipan. Kahit sa mga susunod na taon, kapag naalala ko, ang ngiti ng dalaga ay hindi kailanman kumupas sa aking alaala kahit kaunti. Matapos ayusin si Git, nagmaneho si Liu Ruyan pabalik sa Liu Manor. Walang kahit kaunting ingay sa malaking bahay. Kusa namang lumabas ang lahat, at siya na lang ang naiwan, nakaluhod sa harap ng memorial tablet ng kanyang ama. Buong araw siyang abala at hindi nakakain. Nang lumuhod siya hanggang sa nahilo, kusa siyang napabulong, Chunhan, ang lugaw na pinakuluan mo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, bigla niyang napagtanto na wala na ang lalaking nagluluto ng lugaw para sa kanya sa hating gabi. Kakaibang kirot at pamamanhid ang bumalot sa buong katawan niya. Naramdaman niyang parang may malaking butas ang kanyang puso. Ang malamig na hangin ay sumasabay sa kanyang paghinga, na nagpadagdag sa kanyang pagkairita. Sa sandaling iyon, may narinig na pagtatalo mula sa kwarto ng katulong sa unang palapag na sadyang pinababa ang boses, halatang ayaw niyang marinig. Sa loob ng silid, isang katulong na puno ng takot ang nakaluhod sa sahig, nanginginig na parang dahon. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Pakiusap, huwag niyo pong sabihin kay Binibining Liu. Hindi ko po talaga ninakaw ang gamit ng pamilya Liu. Ang singsing na ito ay nakuha ko sa basurahan. Naguluhan lang po ako at kinuha ko para itago. Hindi po talaga ako nagnakaw. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Umiyak siya ng labis, ngunit hindi bumuti ang mukha ni Liu Ruyan, sa katunayan ay lalong lumala. Sinipa ni Liu Ruyan ang katulong.
Ang galit at pagkalito sa kanyang dibdib ay naghalo-halo, at ang kamay niya na humahawak sa telepono ay bahagyang nanginginig. Hindi siya mapakali na malaman mula sa aking bibig kung talaga bang naisip kong mag-propose sa kanya. Tud-tud-tud, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang ginagamit. Ibinaba ko ang tawag. Hindi siya naniwala at patuloy na tumawag, ngunit natuklasan niyang na-block na siya. Galit na galit si Liu Ruyan hanggang sa mamutla ang kanyang mukha. Bigla siyang nagtaas ng telepono para ibagsak sa sahig. Ngunit bigla namang tumunog ang telepono. May bahagyang pananabik na lumitaw sa kanyang mukha na halos hindi mahalata. Akala niya ay ako ang tumawag. Ngunit nang tiningnan niya, nakita niyang si Secretary Xiao Wang pala. Buong pilit siyang sumagot. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Xiao Wang na parang humihingal, "Binibining Liu, bumalik na po kayo agad." Matapos nating ilabas ang pondo ng proyekto sa Git Group kahapon, bigla silang nagsabing babaliin nila ang kontrata at ititigil ang lahat ng pinagsamang proyekto. Ngayon, putol na ang cash flow ng kumpanya. Nagkakagulo na ang mga empleyado sa kumpanya. Si Young Master Git ay umalis ng bansa kagabi at hindi na siya makontak. Binibining Liu, hindi po kaya siya tumakas dala ang pera? Ano po ang gagawin natin? Hindi pa natapos ang kanyang salita nang putulin siya ni Liu Ruyan. Ano ang sinabi mo? Agad na lumubog ang kanyang puso. Simula nang bumalik si Git sa bansa, naloko siya nito at namuhunan sa ilang proyekto sa Git Group na nagpabalik sa Git sa buhay sa loob ng isang gabi. Agad ding uminit ang kanilang relasyon. Kamakailan lang, sinamahan pa siya ni Git sa pagpili ng wedding dress. Ngunit ang malupit na katotohanan na nasa harapan niya ay nagpatay sa kanyang huling pag-asa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sumigaw, "Hindi. Hindi ito totoo. Hindi kailanman gagawin sa akin ni Kuya Git ito." Sumigaw siya, hawak ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay, para siyang nababaliw. Agad na gustong pumunta ni Liu Ruyan sa bahay ni Git para personal na tanungin kung bakit niya ito ginawa. Ngunit nang siya ay tumayo sa harap ng abandonadong lumang bahay ng pamilya Git, doon niya lang napagtanto na lahat ito ay isang malalim na plano. Ang malupit na katotohanan ay nagpatigil sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang mga masayang sandali nitong nakaraang mga araw ay isa lamang planadong paggamit. Niloko siya ni Git gamit ang matatamis na salita, pinapaniwala siyang kusang loob na ibibigay ang halos lahat ng kanyang yaman. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na sinipa siya at tumakas dala ang pera. Sa matinding galit, biglang sumuka ng sariwang dugo si Liu Ruyan. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaatras. Sa loob, walang laman at walang suporta, ganap na nataranta si Liu Ruyan. Hindi napigilan ni Liu Ruyan ang kanyang sarili at napasigaw, "Ji Chunhan, huwag kang magsisisi. Kung ngayon ka sumama sa kanya, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli, hinding-hindi kita patatawarin." Sa kanyang mga matang parang gustong kumain ng tao, bahagya akong yumuko at mumiti, at buong tatag na hinawakan ang kamay ni Sutingwan. "Nagbibiro ka, Binibining Liu. Noong una, hindi ko alam na pagkamalan kong perlas ang isang ordinaryong kahoy. Ngayon, gusto ko lang agad na makabawi sa aking asawa." Ang dalawang salitang bi-asawa ay matalim na tumago sa puso ni Liu Ruyan. Napakasakit na halos hindi siya makahinga. Ngunit ang kanyang matagal ng mayabang na pagkatao ay hindi niya pinayagang magpakita ng anumang kahinaan sa sandaling ito. Agad na nagtungo ang kapaligiran sa labanan. Matagal nang naghihintay ang mga bodyguard ng pamilya Su sa isang tabi, naghihintay lang sa utos ni Sutingwan para itapon ang lahat ng nakakainis na tao palabas ng lugar ng kasal. Kahit labis ang kanyang hindi pagkakontento, binigyan pa rin ako ni Sutingwan ng sapat na respeto, gamit ang kanyang mga mata upang tanungin ang aking desisyon. Nang makita ang pagiging bastos at walang pakialam ni Liu Ruyan, labis akong nainis. Ngunit ang magandang pagpapalaki ay nagpigil pa rin sa aking naggangalit na emosyon. Dahil sa anibersaryo ng pagkamatay ni Iliu ngayon, pinanatili ko pa rin ang dignidad ni Liu Ruyan. Para kay Iliu, tapusin na natin ang kalokohan ngayong araw. Ngayon ang kasal namin ni Tingwan. Kung gusto mong manatili at manood, bibigyan kita ng upuan. Ang aking mga salitang puno ng pag-iisip ay nagpakabigla sa lahat ng naroroon. Nagpakita rin ng paghanga at pagmamahal si Sutingwan. Ang kanyang asawa ay talagang isang taong tapat at disente. Sino ang mag-aakalang hindi man lang tatanggapin ni Liu Ruyan ang kabutihan?
Madilim ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin na para bang gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ko. Ngunit ako ay walang ekspresyon at sa aking mga mata ay wala na ang pagmamahal na dating naroroon. Ang kanyang puso ay matinding kumirot kasama ang kanyang galit na nagpapatuloy sa pag-umbok ng kanyang sentido. Hanggang sa bumulong ang bodyguard ni Git sa kanyang tainga upang lutasin ang problema, biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Agad-agad, nagmamadali siyang umalis sa pinangyarihan kasama si Git na walang malay. Matapos maglaho ang mga nanonood, naiwan na lang ang bagong kasal sa waiting room. Puno ako ng paghingi ng tawad, at ang aking mukha ay puno ng matinding pagkakasala at pagsisisi. Tingwan, hindi ko talaga inakala ang mangyayari ngayon. Akala ko hindi gagawa ng gulo si Liu Ruyan ngayon. Sadyang pinili niya ang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ni Liu. Dati, sa araw na ito, gaano man kalaki ang problema, hindi kailanman umaalis si Liu Ruyan sa Liu Manor. Hindi ko alam kung bakit iba na ngayon. Hindi mo kasalanan. Ngumiti at umiling si Su Tingwan, ang kanyang mga mata ay malambot at matatag. Ikaw ang aking asawa. Bilang mag-asawa, nararapat lamang na magtulungan tayo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Maging ang nangyari ngayon, o ang mga paghihirap na haharapin natin sa hinaharap, sasamahan kita at sabay nating haharapin. Siya ay nagsalita ng natural at may kumpiyansa. Sa kanyang mga salita, tila mayroong nakakapayapang mahika. Ang bintana sa likuran ay walang problema. Ang malamig na hangin ng taglagas ay sumuot, pumuno sa pantalo ng suit, na nagpakilig sa buong katawan. Ngunit ang aking puso ay mas mainit kaysa kailanman. Ako ay nakatitig kay Su Tingwan, ang aking isip ay puno ng kung ano-ano. Maraming salita ang nakabara sa aking lalamunan, gusto kong sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa huli, ito ay naging isang hikbi na paghingi ng tawad. Hindi mo kailangan magpasalamat. Iniunat ni Su Tingwan ang kanyang kamay, dahan-dahang pinunasan ang bahagyang pamumula ng aking sulok ng mata. Pagkatapos ay dinala niya ito sa aking mga labi, pababa, at huminto sa sensitibong lalamunan. Naramdaman ko na parang pinadami ng libu-libong beses ang aking mga pandama. Kasabay ng paggalaw ng babae, isang kuryente ang dumaan sa aking katawan ng ilang beses, na nagpabalik agad sa aking nahihilo na utak. Namula ang aking mga tainga. Nang makita akong nahihiya, sa unang pagkakataon sa buhay ni Su Tingwan, naisipan niyang biruin ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa sulok ng kanyang mata, niyakap ang aking liig, at biglang inilapit ang aming pagitan. Ang aking hininga ay unti-unting naging mainit, ang aming paghinga ay magkakaugnay, ang aming mga ilong ay nagtatama. Ang isang malambing na kapaligiran ay unti-unting kumalat. Lumapit siya sa aking tainga, mahinhin na bumulong, legal na tayong mag-asawa. Hindi mo na kailangan pang magpakilala sa akin. Hindi ba? Mahal ko. Pangalawang beses na niya akong tinawag na mahal ko. Naramdaman kong biglang sumabog ang aking utak. Nang magkatagpo ang aming mga mata na parang ngiti ng munting lobo, ako ang unang nahihiyang umiwas ng tingin. Tama. Nang makita niya akong namumula sa hiya, ang bahagyang ngiti ni Su Tingwan sa kanyang labi ay lalong lumukot. Agad siyang bumitaw sa aking kamay. Hinawakan niya ang aking kamay at gaanong binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, maingay ang tao. Ang mga bisita ay nag-aabang. Lumingon si Su Tingwan sa akin, ang kanyang mga mata ay malambot, na parang maliwanag na tagsibol, puno ng pag-asa at pagmamahal. Siya, na nakasuot ng puting wedding gown, ay napakaganda na parang hindi totoo. Lahat ng nasa paligid ay naglaho sa harap niya. Ang eksenang ito ay malalim na nakaukit sa aking isipan. Kahit sa mga susunod na taon, kapag naalala ko, ang ngiti ng dalaga ay hindi kailanman kumupas sa aking alaala kahit kaunti. Matapos ayusin si Git, nagmaneho si Liu Ruyan pabalik sa Liu Manor. Walang kahit kaunting ingay sa malaking bahay. Kusa namang lumabas ang lahat, at siya na lang ang naiwan, nakaluhod sa harap ng memorial tablet ng kanyang ama. Buong araw siyang abala at hindi nakakain. Nang lumuhod siya hanggang sa nahilo, kusa siyang napabulong, Chunhan, ang lugaw na pinakuluan mo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, bigla niyang napagtanto na wala na ang lalaking nagluluto ng lugaw para sa kanya sa hating gabi. Kakaibang kirot at pamamanhid ang bumalot sa buong katawan niya. Naramdaman niyang parang may malaking butas ang kanyang puso.
Ang malamig na hangin ay sumasabay sa kanyang paghinga na nagpadagdag sa kanyang pagkairita. Sa sandaling iyon, may narinig na pagtatalo mula sa kwarto ng katulong sa unang palapag na sadyang pinababa ang boses, halatang ayaw niyang marinig. Sa loob ng silid, isang katulong na puno ng takot ang nakaluhod sa sahig, nanginginig na parang dahon. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Pakiusap, huwag niyo pong sabihin kay Binibining Liu. Hindi ko po talaga ninakaw ang gamit ng pamilya Liu. Ang singsing na ito ay nakuha ko sa basurahan. Naguluhan lang po ako at kinuha ko para itago. Hindi po talaga ako nagnakaw. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Umiyak siya ng labis, ngunit hindi bumuti ang mukha ni Liu Ruyan, sa katunayan ay lalong lumala. Sinipa ni Liu Ruyan ang katulong. Ang galit at pagkalito sa kanyang dibdib ay naghalo-halo, at ang kamay niya na humahawak sa telepono ay bahagyang nanginginig. Hindi siya mapakali na malaman mula sa aking bibig kung talaga bang naisip kong mag-propose sa kanya. Tud, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang ginagamit. Ibinaba ko ang tawag. Hindi siya naniwala at patuloy na tumawag, ngunit natuklasan niyang na-block na siya. Galit na galit si Liu Ruyan hanggang sa mamutla ang kanyang mukha. Bigla siyang nagtaas ng telepono para ibagsak sa sahig. Ngunit bigla namang tumunog ang telepono. May bahagyang pananabik na lumitaw sa kanyang mukha na halos hindi mahalata. Akala niya ay ako ang tumawag. Ngunit nang tiningnan niya, nakita niyang si Secretary Xiao Wang pala. Buong pilit siyang sumagot. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Xiao Wang na parang humihingal, Binibining Liu, bumalik na po kayo agad. Matapos nating ilabas ang pondo ng proyekto sa Git Group kahapon, bigla silang nagsabing babaliin nila ang kontrata at ititigil ang lahat ng pinagsamang proyekto. Ngayon, putol na ang cash flow ng kumpanya. Nagkakagulo na ang mga empleyado sa kumpanya. Si Yang Master Git ay umalis ng bansa kagabi at hindi na siya makontak. Binibining Liu, hindi po kaya siya tumakas dala ang pera. Ano po ang gagawin natin? Hindi pa natapos ang kanyang salita nang putulin siya ni Liu Ruyan. Ano ang sinabi mo? Agad na lumubog ang kanyang puso. Simula nang bumalik si Git sa bansa, naloko siya nito at namuhunan sa ilang proyekto sa Git Group na nagpabalik sa Git sa buhay sa loob ng isang gabi. Agad ding uminit ang kanilang relasyon. Kamakailan lang, sinamahan pa siya ni Git sa pagpili ng wedding dress. Ngunit ang malupit na katotohanan na nasa harapan niya ay nagpatay sa kanyang huling pag-asa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sumigaw, hindi. Hindi ito totoo. Hindi kailanman gagawin sa akin ni Kuya Git ito. Sumigaw siya, hawak ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay, para siyang nababaliw. Agad na gustong pumunta ni Liu Ruyan sa bahay ni Git para personal na tanungin kung bakit niya ito ginawa. Ngunit nang siya ay tumayo sa harap ng abandonadong lumang bahay ng pamilya Git, doon niya lang napagtanto na lahat ito ay isang malalim na plano. Ang malupit na katotohanan ay nagpatigil sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang mga masayang sandali nitong nakaraang mga araw ay isa lamang planadong paggamit. Niloko siya ni Git gamit ang matatamis na salita, pinapaniwala siyang kusang loob na ibibigay ang halos lahat ng kanyang yaman, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na sinipa siya at tumakas dala ang pera. Sa matinding galit, biglang sumuka ng sariwang dugo si Liu Ruyan. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaatras. Sa loob, walang laman at walang suporta, ganap na nataranta si Liu Ruyan. Hindi napigilan ni Liu Ruyan ang kanyang sarili at napasigaw, Ji Chunhan, huwag kang magsisisi. Kung ngayon ka sumama sa kanya, kahit lumuhod ka pa para magmakaawa sa akin sa huli, hinding-hindi kita patatawarin. Sa kanyang mga matang parang gustong kumain ng tao, bahagya akong yumuko at mumiti, at buong tatag na hinawakan ang kamay ni Sutingwan. Nagbibiro ka, Binibining Liu. Noong una, hindi ko alam na pagkamalan kong perlas ang isang ordinaryong kahoy. Ngayon, gusto ko lang agad na makabawi sa aking asawa. Ang dalawang salitang bi-asawa ay matalim na tumago sa puso ni Liu Ruyan. Napakasakit na halos hindi siya makahinga. Ngunit ang kanyang matagal ng mayabang na pagkatao ay hindi niya pinayagang magpakita ng anumang kahinaan sa sandaling ito. Agad na nagtungo ang kapaligiran sa labanan. Matagal nang naghihintay ang mga bodyguard ng pamilya Su sa isang tabi, naghihintay lang sa utos ni Sutingwan para itapon ang lahat ng nakakainis na tao palabas ng lugar ng kasal. Kahit labis ang kanyang hindi pagkakontento,
binigyan pa rin ako ni Sutingwan ng sapat na respeto, gamit ang kanyang mga mata upang tanungin ang aking desisyon. Nang makita ang pagiging bastos at walang pakialam ni Liu Ruyan, labis akong nainis. Ngunit ang magandang pagpapalaki ay nagpigil pa rin sa aking naggangalit na emosyon. Dahil sa anibersaryo ng pagkamatay ni Iliu ngayon, pinanatili ko pa rin ang dignidad ni Liu Ruyan. Para kay Iliu, tapusin na natin ang kalokohan ngayong araw. Ngayon ang kasal namin ni Tingwan. Kung gusto mong manatili at manood, bibigyan kita ng upuan. Ang aking mga salitang puno ng pag-iisip ay nagpakabigla sa lahat ng naroroon. Nagpakita rin ng paghanga at pagmamahal si Sutingwan. Ang kanyang asawa ay talagang isang taong tapat at disente. Sino ang mag-aakalang hindi man lang tatanggapin ni Liu Ruyan ang kabutihan? Madilim ang kanyang mukha habang nakatitig sa akin na para bang gusto niyang malaman kung ano ang gagawin ko. Ngunit ako ay walang ekspresyon at sa aking mga mata ay wala na ang pagmamahal na dating naroroon. Ang kanyang puso ay matinding kumirot kasama ang kanyang galit na nagpapatuloy sa pag-umbok ng kanyang sentido. Hanggang sa bumulong ang bodyguard ni Git sa kanyang tainga upang lutasin ang problema, biglang nagbago ang mukha ni Liu Ruyan. Agad-agad, nagmamadali siyang umalis sa pinangyarihan kasama si Git na walang malay. Matapos maglaho ang mga nanonood, naiwan na lang ang bagong kasal sa waiting room. Puno ako ng paghingi ng tawad at ang aking mukha ay puno ng matinding pagkakasala at pagsisisi. Tingwan, hindi ko talaga inakala ang mangyayari ngayon. Akala ko hindi gagawa ng gulo si Liu Ruyan ngayon. Sadyang pinili niya ang anibersaryo ng pagkamatay ng tatay ni Liu. Dati, sa araw na ito, gaano man kalaki ang problema, hindi kailanman umaalis si Liu Ruyan sa Liu Manor. Hindi ko alam kung bakit iba na ngayon. Hindi mo kasalanan. Ngumiti at umiling si Sutingwan, ang kanyang mga mata ay malambot at matatag. Ikaw ang aking asawa. Bilang mag-asawa, nararapat lamang na magtulungan tayo. Hindi mo kailangan humingi ng tawad sa akin. Maging ang nangyari ngayon, o ang mga paghihirap na haharapin natin sa hinaharap, sasamahan kita at sabay nating haharapin. Siya ay nagsalita ng natural at may kumpiyansa. Sa kanyang mga salita, tila mayroong nakakapayapang mahika. Ang bintana sa likuran ay walang problema. Ang malamig na hangin ng taglagas ay sumuot, pumuno sa pantalo ng suit, na nagpakilig sa buong katawan. Ngunit ang aking puso ay mas mainit kaysa kailanman. Ako ay nakatitig kay Sutingwan, ang aking isip ay puno ng kung ano-ano. Maraming salita ang nakabara sa aking lalamunan, gusto kong sabihin, ngunit hindi ko alam kung paano magsisimula. Sa huli, ito ay naging isang hikbi na paghingi ng tawad. Hindi mo kailangan magpasalamat. Iniunat ni Sutingwan ang kanyang kamay, dahan-dahang pinunasan ang bahagyang pamumula ng aking sulok ng mata. Pagkatapos ay dinala niya ito sa aking mga labi, pababa, at huminto sa sensitibong lalamunan. Naramdaman ko na parang pinadami ng libu-libong beses ang aking mga pandama. Kasabay ng paggalaw ng babae, isang kuryente ang dumaan sa aking katawan ng ilang beses, na nagpabalik agad sa aking nahihilo na utak. Namula ang aking mga tainga. Nang makita akong nahihiya, sa unang pagkakataon sa buhay ni Sutingwan, naisipan niyang biruin ako. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay mula sa sulok ng kanyang mata, niyakap ang aking liig, at biglang inilapit ang aming pagitan. Ang aking hininga ay unti-unting naging mainit, ang aming paghinga ay magkakaugnay, ang aming mga ilong ay nagtatama. Ang isang malambing na kapaligiran ay unti-unting kumalat. Lumapit siya sa aking tainga, mahinhin na bumulong, legal na tayong mag-asawa. Hindi mo na kailangan pang magpakilala sa akin. Hindi ba? Mahal ko. Pangalawang beses na niya akong tinawag na mahal ko. Naramdaman kong biglang sumabog ang aking utak. Nang magkatagpo ang aming mga mata na parang ngiti ng munting lobo, ako ang unang nahihiyang umiwas ng tingin. Tama. Nang makita niya akong namumula sa hiya, ang bahagyang ngiti ni Sutingwan sa kanyang labi ay lalong lumukot. Agad siyang bumitaw sa aking kamay. Hinawakan niya ang aking kamay at gaanong binuksan ang pinto. Sa labas ng pinto, maingay ang tao. Ang mga bisita ay nag-aabang. Lumingon si Sutingwan sa akin, ang kanyang mga mata ay malambot, na parang maliwanag na tagsibol, puno ng pag-asa at pagmamahal. Siya, na nakasuot ng puting wedding gown, ay napakaganda na parang hindi totoo. Lahat ng nasa paligid ay naglaho sa harap niya.
Ang eksenang ito ay malalim na nakaukit sa aking isipan. Kahit sa mga susunod na taon, kapag naalala ko, ang ngiti ng dalaga ay hindi kailanman kumupas sa aking alaala kahit kaunti. Matapos ayusin si Git, nagmaneho si Liu Ruyan pabalik sa Liu Manor. Walang kahit kaunting ingay sa malaking bahay. Kusa namang lumabas ang lahat, at siya na lang ang naiwan, nakaluhod sa harap ng memorial tablet ng kanyang ama. Buong araw siyang abala at hindi nakakain. Nang lumuhod siya hanggang sa nahilo, kusa siyang napabulong, Chunhan, ang lugaw na pinakuluan mo. Bago pa man matapos ang kanyang mga salita, bigla niyang napagtanto na wala na ang lalaking nagluluto ng lugaw para sa kanya sa hating gabi. Kakaibang kirot at pamamanhid ang bumalot sa buong katawan niya. Naramdaman niyang parang may malaking butas ang kanyang puso. Ang malamig na hangin ay sumasabay sa kanyang paghinga na nagpadagdag sa kanyang pagkairita. Sa sandaling iyon, may narinig na pagtatalo mula sa kwarto ng katulong sa unang palapag na sadyang pinababa ang boses, halatang ayaw niyang marinig. Sa loob ng silid, isang katulong na puno ng takot ang nakaluhod sa sahig, nanginginig na parang dahon. Ang kanyang mukha ay puting-puti na parang papel. Pakiusap, huwag niyo pong sabihin kay Binibining Liu. Hindi ko po talaga ninakaw ang gamit ng pamilya Liu. Ang singsing na ito ay nakuha ko sa basurahan. Naguluhan lang po ako at kinuha ko para itago. Hindi po talaga ako nagnakaw. Pakiusap, huwag niyo po akong paalisin. Umiyak siya ng labis, ngunit hindi bumuti ang mukha ni Liu Ruyan, sa katunayan ay lalong lumala. Sinipa ni Liu Ruyan ang katulong. Ang galit at pagkalito sa kanyang dibdib ay naghalo-halo, at ang kamay niya na humahawak sa telepono ay bahagyang nanginginig. Hindi siya mapakali na malaman mula sa aking bibig kung talaga bang naisip kong mag-propose sa kanya. Tud, ang numerong iyong tinatawagan ay kasalukuyang ginagamit. Ibinaba ko ang tawag. Hindi siya naniwala at patuloy na tumawag, ngunit natuklasan niyang na-block na siya. Galit na galit si Liu Ruyan hanggang sa mamutla ang kanyang mukha. Bigla siyang nagtaas ng telepono para ibagsak sa sahig. Ngunit bigla namang tumunog ang telepono. May bahagyang pananabik na lumitaw sa kanyang mukha na halos hindi mahalata. Akala niya ay ako ang tumawag. Ngunit nang tiningnan niya, nakita niyang si Secretary Xiao Wang pala. Buong pilit siyang sumagot. Mula sa kabilang linya, narinig niya ang boses ni Xiao Wang na parang humihingal, Binibining Liu, bumalik na po kayo agad. Matapos nating ilabas ang pondo ng proyekto sa Git Group kahapon, bigla silang nagsabing babaliin nila ang kontrata at ititigil ang lahat ng pinagsamang proyekto. Ngayon, putol na ang cash flow ng kumpanya. Nagkakagulo na ang mga empleyado sa kumpanya. Si Yaong Master Git ay umalis ng bansa kagabi at hindi na siya makontak. Binibining Liu, hindi po kaya siya tumakas dala ang pera. Ano po ang gagawin natin? Hindi pa natapos ang kanyang salita nang putulin siya ni Liu Ruyan. Ano ang sinabi mo? Agad na lumubog ang kanyang puso. Simula nang bumalik si Git sa bansa, naloko siya nito at namuhunan sa ilang proyekto sa Git Group na nagpabalik sa Git sa buhay sa loob ng isang gabi. Agad ding uminit ang kanilang relasyon. Kamakailan lang, sinamahan pa siya ni Git sa pagpili ng wedding dress. Ngunit ang malupit na katotohanan na nasa harapan niya ay nagpatay sa kanyang huling pag-asa. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili at sumigaw, hindi. Hindi ito totoo. Hindi kailanman gagawin sa akin ni Kuya Git ito. Sumigaw siya, hawak ang kanyang buhok gamit ang dalawang kamay, para siyang nababaliw. Agad na gustong pumunta ni Liu Ruyan sa bahay ni Git para personal na tanungin kung bakit niya ito ginawa. Ngunit nang siya ay tumayo sa harap ng abandonadong lumang bahay ng pamilya Git, doon niya lang napagtanto na lahat ito ay isang malalim na plano. Ang malupit na katotohanan ay nagpatigil sa kanyang puso. Hindi niya inakala na ang mga masayang sandali nitong nakaraang mga araw ay isa lamang planadong paggamit. Niloko siya ni Git gamit ang matatamis na salita, pinapaniwala siyang kusang loob na ibibigay ang halos lahat ng kanyang yaman, pagkatapos ay walang pag-aalinlangan na sinipa siya at tumakas dala ang pera. Sa matinding galit, biglang sumuka ng sariwang dugo si Liu Ruyan. Nanginginig ang kanyang katawan habang umaatras. Mabilis pa niyang binilisan ang kanyang pag-alis. Umiti ng mapait si Liu Ruyan. Na walang pag-asa, kinuha niya ang kanyang telepono at tumawag. Pula ang kanyang mga mata at sa galit ay kumilos siya ng buong kawalan ng pagpapahalaga sa sarili, parang handang sirain ang lahat.
Si Ji Chunhan ay walang hintong pinamadali ang driver na paandarin ang sasakyan, nagmamadali siyang sunduin si Su Tingwan. Ngayong gabi ang kanilang 3 buwang anibersaryo ng kasal. Puno ang kanyang sasakyan ng malalaki at maliliit na regalo. Buong pagmamahal siyang tumakbo patungo sa taong minamahal niya. Sa kabilang banda, si Su Tingwan, nakararating lang mula sa isang academic forum, ay napapalibutan ng mga batikang akademiko. Ngumiti siya ng buong ganda at mahinahon na sinasagot ang kanilang mga paanyaya. Nagpasya akong bumalik sa bansa dahil gusto kong magbigay ng kahit kaunting tulong sa pagsasali ng mga sinaunang tekstong Tsino. Mga propesor at senior, ito ang pangarap ng aking buhay at ang aking tungkulin bilang isang mamamayan ng bansa. Sa hinaharap, anuman ang institute na aking pagsisilbihan, ito ay magiging karangalan ko. Ang kanyang mga salita ay napakababaihan, at ang kanyang ngiti ay puno ng pagkamagiliw, na agad namang nagpahanga sa lahat. Ang propesor mula sa Tsinghua University ay humanga. Ang batang babae na ito, sa murang edad, ay naging nangungunang dalubhasa sa pagsasali ng sinaunang literatura sa bansa. Ang ganitong talento ay hindi lamang may mataas na kaalaman sa akademya, kundi mayroon ding matinding pagmamahal sa bayan. Ito ang eksaktong profesional na kailangan nila. Huwag siyang maglalakad pasulong upang makipag-usap, ngunit nakita niya ang sekretarya ni Su Tingwan na bumulong sa kanya ng isang bagay. Ang kanyang mukha ay agad na namutla, at nagmamadali siyang sumakay sa kotse, hindi na kinuha ang kanyang bag na nalaglag sa lupa. Pagkasakay sa kotse, ang mukha ni Su Tingwan na laging nakangiti ay nagpakita ng unang pagkakataon ng takot at pagkawala ng kontrol. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Xiao Wang at nag-aalala ng lubos, bakit biglang naaksidente si Chunhan? Ano na ang sitwasyon niya? Malubha ba? Kinakabahan na lumunok si Xiao Wang. Ang mukha niyang dating tapat at prangka ay nagpakita ngayon ng kakaibang kagalakan at pagiging mapanlinlang. Miss Su, si AFG po ay dinala na agad sa ospital. Ipinagbigay alam po sa amin na kailangan ang pirma ng direktang kamag-anak, kung hindi po ay hindi mangangahas ang doktor na magpatuloy sa operasyon. Pagkababa ng kanyang boses, biglang bumuhos ang luha sa mata ni Su Tingwan. Nanginginig ang kanyang labi habang pinamadali, bilisan ninyo. Gamitin ang pinakamabilis na bilis na makakaya ninyo. Ang Rolls-Royce na may plakang 8,888 ay bumibilis sa ilalim ng malakas na ulan. Sa ilalim ng malakas na pagbuhos ng ulan, ang mga nakatagong pakana at masamang balak ay nagsisimulang lumitaw. Nang unti-unting napansin ni Su Tingwan na may mali, ang sasakyan ay nakalabas na ng syudad at patungo sa isang lumang pabrika na halos 100 kilometro ang layo mula sa syudad. Xiao Wang, bakit ang tagal natin? Hindi pa rin ba tayo nakararating? Tiningnan ni Su Tingwan ang sekretarya sa rearview mirror at nakita ang matakaw at masamang tingin sa mga mata ng lalaki. Isang masamang premonisyon ang bumalot sa kanya. Huwag kang mag-alala, malapit na tayo. Habang papalapit ang sasakyan sa pinagkasundoang lugar, bumilis ang tibok ng puso ni Xiao Wang. Sa kanyang isip ay bumalik ang matinding at tuso ng mga mata ni Liu Ruyan. Hawak ko ang anak mo. Kung susundin mo lang ang sinasabi ko, titiyakin ko ang kanyang kaligtasan. Kung hindi, maghanda kang kunin ang kanyang bangkay. Ang iyak ng kanyang anak ay narinig sa telepono. Pakiramdam ni Wang Fuchuan ay mahigpit na hinawakan ang kanyang puso ng isang malaking kamay at agad siyang tumango bilang pagpayag. Dahil sa pag-iisip na ito, ang kanyang kalooban na dati nag-aalinlangan ay biglang tumatag. Miss Su, Jai, huwag ninyo akong sisihin. Napilitan lang din ako. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging ingay ng bigla ang paghinto ng sasakyan. Huminto na rin sa wakas ang sasakyan. Marahas na hinila ng sekretarya si Su Tingwan palabas ng sasakyan at ibinagsak siya sa lupa. Nagsimula pa lang siyang magalit, ngunit narinig niya ang pamilyar na tawa sa itaas niya. Sa pagtingala, nakita niya si Liu Ruyan na may hawak na itim na payong, nakatayo sa harap ng lumang pabrika. Buong-buo siya na parabang naghalo sa dilim ng gabi. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding ngiti na nagiging mas malaki at mas nakakatakot. Nagkita ulit tayo, huminto siya. Ang kanyang mga tampok ay naging baluktot dahil sa labis na pagkabahala, Ginang G. Sa loob ng lumang pabrika, ang malabong hangin ay nakakasakit sa lalamunan at nagpapahirap sa paghinga. Nakatali si Su Tingwan sa isang lumang silya, ang kanyang damit ay pinunit at puno ng mga bakas ng pambubugbog.
Si Liu Ruyan ay walang tigil na sinasampal ang kanyang mukha, sunod-sunod ang malakas na tunog ng sampal. Ang malumanay at magandang mukha ni Su Tingwan ay namaga at puno ng pasa, kahit ang mga kasamahan ni Liu Ruyan na mga kidnapper ay hindi napigilang kumunot ang noo. Mula simula hanggang matapos, mahigpit siyang umunguya, hindi man lang naglabas ng tunog, napakatigas niya. Su Tingwan, hindi pa natin naisalaysay ang tungkol sa pagnanakaw mo kay Gitian. Ngayon naman, hinahawakan mo na rin si Ji Chunhan. Mahilig ka ba talaga sa mga bagay na pinaglumaan ko? Dugo ang nasa labi ni Su Tingwan. Sa kanyang malamig na mga mata, sa wakas ay nagpakita ng galit, masamang nakatingin sa babaeng parang nawawala sa sarili sa harapan niya. Pinaglumaan? Liu Ruyan, mula simula hanggang matapos, hindi mo kailanman tinrato si Ji Chunhan bilang isang normal na tao. Itinuring mo lang siya bilang iyong alipin at pag-aari. Ito ang nagtadhana na ang iyong maalab na pag-ibig ay hindi magiging matagumpay. Ang pagpili niya sa akin ay natural lamang. Huwag mong sabihin sa akin na nagsisisi ka ngayon. Ang mukha ni Su Tingwan ay may bahagyang pag-asar, na sa mata ni Liu Ruyan ay lubhang nakakasakit. Si Liu Ruyan ay tuluyang nasira. Ang mukha ng lalaki ay parang yelo, ang kanyang malamig at walang malasakit na figura ay nakatayo sa lugar. Biglang namula ang kanyang mga mata. Bilisan ninyo, palayain ninyo siya. Managinip ka. Sa pagkakita sa ganitong mukha niya na nagmamalasakit sa kanyang asawa, pakiramdam ni Liu Ruyan ay may nakaharang na malaking bato sa kanyang puso na nagpapahirap sa kanyang huminga. Ganito mo ba siya kamahal? Bahagyang nagulat si Ji Chunhan sa tanong na ito. Nang tiningnan niya ang mga mata ni Su Tingwan na puno ng luha, naging lalong matatag ang kanyang ekspresyon. Mahal ko siya. Kitang-kita ang pagkabigla sa mga mata ni Su Tingwan at sumunod ang luha ng kagalakan. Si Liu Ruyan na nakatingin mula sa gilid ay agad na namutla. Ang labis na pagkainggit at galit na bumuhos sa kanyang puso ay halos lunukin siya ng buong buo. Agad siyang nag-utos sa mga tao na itali ang babae at isabit sa gilid ng rooftop. Si Su Tingwan ay nanginginig, ang kanyang malumanay at magandang mukha ay wala ng kulay. Umugong ang malakas na hanging hilaga, kaya't ang lubid na hindi matibay ay umalinggaw ng krek na tunog na nakakapagpanindig balahibo sa sinumang makarinig. Hindi na napigilan ni Ji Chunhan. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga kamao at sumigaw, Liu Ruyan, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Inilabas ni Liu Ruyan ang pink na singsing na may hiyas na kanyang nabawi at tinitigan ito na parang nahuhumaling, may bakas na matinding sakit sa kanyang mga mata. Gusto kong makipagdiborsyo ka sa kanya at bumalik ka sa akin. Ang kanyang tindig ay hindi na mataas at mayabang, sa halip ay maituturing ng mapagpakumbaba. Nagsisisi ako, Chunhan. Dati, hindi ko dapat ginawa iyon sa iyo. Ngayon lang, nang tuluyan na kitang nawala, ko naintindihan ang kahalagahan mo sa akin. Hindi ko talaga kayang mawala ka. Bumalik ka sa akin, please. Kinakawawa kita. Halos hindi makapaniwala si Ji Chunhan sa kanyang mga mata, hindi maintindihang nakatingin sa kanya. Sandali siyang natulala at hindi makapagsalita. Hindi pa niya nakita ang ganitong Liu Ruyan. Kahit sa pinakamiserable niyang kalagayan, ang Liu Ruyan na nasa kanyang alaala ay laging mayabang at walang paggalang. Kakaunti lang ang nakapagpapayuko sa kanya. Hindi niya inakala na darating ang araw na magiging ganito siya kamapagpakumbaba, nahihingi siya ng awa sa lalaking dati ay lubos niyang hinahamak. Sa kasamaang palad, nang unang makita ni Ji Chunhan ang pinahirapang si Su Tingwan, ang huling bakas ng damdamin niya para kay Liu Ruyan ay tuluyan ng nawala. Dati, mahal na mahal niya ito hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, at ang pangarap niya sa buhay ay ang manatili lamang sa tabi nito, protektahan ito at bigyan ng kapayapaan at kaligayahan. Isinuko niya ang maraming oportunidad na may mataas na sweldo, kusang loob na nanatili sa tabi nito bilang isang ordinaryong assistant, upang alagaan ang kumpanya at ayusin ang mga gulo nito. Mula simula hanggang matapos, hindi man lang niya hinangad ang isang posisyon o titulo. Inakala niya, kahit na dahil sa mga taon ng pagtitiis at pagtatrabaho para sa Liu Group, mag-iiwan pa rin ang dignidad si Liu Ruyan sa kanilang dalawa. Ngunit hindi niya inakala na magiging ganito siya ka-ekstremista, na kidnapin ang kanyang sariling asawa at pahirapan ito ng ganito. Ito ay lubusang lumampas sa limitasyon ni Ji Chunhan. Sa sandaling ito, si Liu Ruyan ay ganap ng nahatulan ng kamatayan sa mata ni Ji Chunhan.
Muling nagsalita, ang tono ni Ji Chunhan ay malamig at walang damdamin. Liu Ruyan, kinasusuklaman mo ako. Ang mga salitang ito ay parang patalim na bumaon ng malalim sa puso ni Liu Ruyan at pagkatapos ay hinila palabas kasama ang balat at laman. Nanginginig siya sa sakit, halos hindi na makatayo. Pilit niyang pinigil ang sarili na hindi ipakita ang kanyang pagkadismaya, itinataas ang maliit na kutsilyo sa kanyang kamay at sinimulang putulin ang lubid na nakasabit kay Sutingwan. Kung ayaw mong bumalik sa akin, hindi ko rin papayagan na makasama ka sa babaeng bastos na ito. Sumama ka sa akin sa impyerno. Nakangiti siya, ang buhok niyang nakakalat ay nakatakip sa kanyang baliw na ekspresyon. Ang kanyang mga kamay ay lalong lumakas at malapit na niyang maputol ang lubid. Maya-maya ay naramdaman niya ang matinding sakit sa likod. Lumusob si Ji Chunhan at sinipa siya, kaya't bumagsak siya sa lupa, halos mabali ang kanyang tadyang. Si Liu Ruyan ay biglang sumuka ng dugo at naglabas ng mahinang hagulgol. Nakatingin lamang siya habang inililigtas ng lalaki si Sutingwan. Magkayakap ang dalawa. Ang mukha ni Ji Chunhan ay nagpakita ng tuwa na parang nakabawi ng nawala, na lubhang kaiba sa kanyang malamig at kasuklam-suklam na hitsura kanina. Ito ay nagpalubog sa puso ni Liu Ruyan sa kailaliman ng dagat. Sa ibaba, ang sirena ng pulisya ay umalingaw sa kalangitan. Unti-unting dumating ang mga pulis sa pinangyarihan upang simulan ang pagliligtas. Nang makita ang kalmado at tiwala na ekspresyon sa mukha ni Ji Chunhan, sa wakas ay naintindihan niya na ang lahat ng kanyang pagpupunyagi ay walang saysay. Ang taong ito na may maingat na pag-iisip ay matagal nang naghanda ng kumpletong bitag, upang matiyak lamang ang kanyang sariling kaligtasan, at ang kapalit ay ang pagtalikod sa kanya. Sa sandaling ito, ang puso ni Liu Ruyan ay punong-puno ng kawalang pag-asa. Nanginginig ang kanyang mga mata, nakatingin sa maulap na kalangitan, para bang nakita niya ang kanyang kinabukasan na nalulugmok sa kawalan. Ang mga pulis ay sumugod sa bubong, itinutok ang kanilang mga baril at inutusan siyang yumuko at hawakan ang kanyang ulo. Iniangat niya ang kanyang mukha, nakita si Ji Chunhan na nakayakap kay Sutingwan, paatras na umaatras ng may pag-ingat, na para bang siya ay isang halimaw na nagdudulot ng kalamidad. Natawa siya nang marinig ito. Ang mga mata na dati puno ng pagmamahal ay ngayon ay puno na lamang ng matinding galit at pagkasuklam. Walang saysay. Naisip ni Liu Ruyan. Dahan-dahan siyang bumangon at sa harap ng nagulat na tingin ng lahat, tumayo siya sa bubong at tumalon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang mukha na dating kaakit-akit at matalim ay nadurog, at ang kanyang katawan ay nakahiga sa lupa sa isang baluktot na posisyon. Siya ay huminga ng ilang ulit at pagkatapos ay naglabas ng ilang tunog ng paglunok na may pagkasuklam at tuluyan ng namatay. Bago siya mamatay, bumulong siya sa kanyang puso, Ji Chunhan, ang sakit-sakit ko. Bakit hindi ka pa lumalapit at yakapin ako? Sa 2nd taon pagkatapos ng kamatayan ni Liu Ruyan, nagkawatak-watak ang Liu Group. Ang dating matagumpay na imperyo ng negosyo ay tuluyang lumubog sa agos ng panahon. Inilibing siya sa tabi ng puno ng willow, isang maliit at nag-iisang puntod na puno ng damo. Bukod sa kanyang ama-amahan na bumibisita sa kanya taon-taon, wala nang ibang nakakaalala sa dating Yin Liu na dating sikat na sikat. Sa kabilang banda, si Ji Chunhan ay umunlad ng husto sa mundo ng negosyo. Matapos ang insidente ng pagdukot, tuluyan ng nagtiwala ang magulang ni Su sa kanya. Ipinagkatiwala nila ang Su Group kay Ji Chunhan at buong pusong sinuportahan siya. Hindi rin niya binigo ang kanilang inaasahan at unti-unting itinatag ang kanyang sariling imperyo ng negosyo. Sa loob lamang ng ilang taon, dumami ang kanyang kayamanan ng ilang beses. Sa murang edad na 30, nakapasok na siya sa top 10 ng mga pinakamayamang tao sa mundo. Sa kanyang mga bakanting oras, siya at si Sutingwan ay maglakbay sa iba't ibang lugar, magkasamang naglalakbay upang tuklasin ang kagandahan ng bansa, mula sa hilaga hanggang timog. Sasamahan niya itong tingnan ang nyebe sa hilaga, uupo sa hardin ng sushi upang magpalamig at uminom ng tsaa, at magkayakap ng mahigpit sa gitna ng hangin sa dagat sa kanluran. Sa huli, pinili pa rin ni Sutingwan ang trabaho sa Tsinghua University Research Institute. Sa kanyang degree, naging propesor siya sa universidad. Ang kanyang mga lektura ay puno ng mga sipi at nakakatawa, kaya't laging puno ang klase. Ginagamit ni Ji Chunhan ang kanyang bakanting oras upang sunduin siya pagkatapos ng klase.
Ang dalawa ay perpektong magkapares, maganda at matalino, at tinatawag pa ng marami bilang i-best model couple na kinaiinggitan ng marami. Isang araw, pumunta si Ji Chunhan upang sunduin siya pagkatapos ng klase. Nagtuturo si Professor Jack tungkol sa tema ng pag-ibig. Maraming estudyante ang nagtatalo ng may katarungan sa klase, nagpapantig ang mukha sa pagtatalo. Si Su Tingwan ay tahimik lamang na nakatayo sa tabi, may matamis na ngiti sa kanyang mukha, hindi bumabatikos at hindi rin sumasang-ayon. Lagi siyang ganoon, nagbibigay galang sa damdamin at mga sinasabi ng bawat isa, na nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Sa oras na iyon, isang estudyante ang mabilis na nakapansin kay Ji Chunhan na nakatayo sa likuran ng silid-aralan. Nagbiro siya at kumindat kay Professor Su, Professor Su, narinig ko po na ang relasyon po ninyo ng asawa ninyo ay laging maganda. Mayroon po ba kayong sikreto para mapanatili ang pag-ibig? Bahagyang nagulat si Su Tingwan. Nakita niya ang mga mata ni Ji Chunhan na puno ng pagtawa at ngumiti siya ng malalim. Ang pagmamahalan ay kayang paglabanan ang lahat ng pagsubok. Biglang sumulpot ang hanging tagsibol, naglalabas ng sariwang lunti ang usbong. Ang mga magnoliang bulaklak sa labas ng bintana na malapit ng mamukadkad ay hindi maihahambing sa kagandahan ng babaeng nasa harapan niya. Bahagyang kumilos ang puso ni Ji Chunhan. Natural niyang kinuha ang bag mula sa kamay nito at naglakad pa uwi habang magkasalubong ang kanilang mga daliri. Uwi na tayo.